Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Samantala, sa plaza sa labas ng The Wishing Star Tower sa kontinente ng World Universe, tumingin si Quincy kay Aurora at ngumiti. Pinunong sektang Aurora, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Ibibigay mo ba sa akin ang manual na Easy Dragon Punch? O hindi? Nakakaawa talaga na ang isang magandang babaeng tulad mo ay mapuputol ang daliri. Nagbigay ng malamig na paghilik si Aurora at walang sinabi. Naku, gusto mong maging matigas, sumimangot si Quincy at malamig na sinabi. Ang Abyss Mother Serendipity, na nagtatago sa di kalayuan, balisa habang pinapanood ang eksena. Nasaksihan niya ang sekta ng walang hanggan, at nasira ni Pinunong Leonard ang kanilang mga daliri gamit ang kanyang sariling mga mata. Nag-aalala siya na ang kanyang nakakatandang kapatid na babae ay magdusa ng parehong kapalaran. Daryl, nakikiusap ako sa iyo, mangyaring tulungan ang aking nakakatandang babaeng kapatid. Nakikiusap ako sa iyo. Muling nagmakaawa si Abyss Mother Serendipity, hinawakan ang braso ni Daryl. Hindi sumagot si Daryl. Ang kanyang titig ay nakakandado sa tanawin sa harapan niya. Ang babaeng iyon ay napakalupit, naisip niya. Sa totoo lang, talagang nais ni Daryl na umatake, hindi dahil kay Aurora, kundi ang 5 diwata ng palasyo ng Fuyao. Kung naputol ang kanilang mga daliri, hindi ito kayang tiisin ni Daryl. Nais ni Daryl na magpakita, ngunit pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, pinigilan niya ang kanyang sarili. Napakalakas ni Quincy. Alam niyang wala siyang laban sa kanya. Si Quincy, na hindi malayo, ay nawalan ng pasensya kay Aurora. As expected from the Ice Lady Goddess, siya ay talagang arogante. Well, sa tingin ko wala na siya sang masasabi pa, malamig na sabi ni Quincy habang nakangiti kay Aurora. Tinaas ni Quincy ang kamay niya. Isang lalaki sa tabi niya ang nakakita ng kilos niya at agad na kumuha ng isang bakal na kutsilyo. Naglakad siya papunta kay Aurora, binuhat ang kutsilyo at isasara na sana ito pababa. Gayunpaman, walang takot si Aurora. Malamig na sinabi niya, Quincy, mas mabuti pang patayin mo na lang ako. Kung hindi, babayaran kita para dito. Wow! Ang iba pang mga pinunong sekta na naroon ay nag-aalala tungkol kay Aurora. Bagaman isang babae si pinunong sektang Aurora, tiyak na siya ang pinakamalakas sa mga naglilinang sa World Universe. Kilala siya bilang Ice Lady Goddess sa pamayanan. Kung maputol ang kanyang daliri, mahihiya ang buong pamayanan ng maglilinang. Teka, huwag mong putulin ang daliri niya, namula ang labi ni Quincy, at mahinang sinabi, nakatingin kay Aurora na may kakaibang ngiti. Sumandal siya at bumulong kay Aurora, pinunong sektang Aurora, nag-isip ako ng paraan upang pahirapan ka. Ito ay 10,000 beses na mas malakas kaysa sa pagputol ng iyong mga daliri. Well, sige na. Ngumiti si Aurora. Hindi ka makakakuha ng Easy Dragon Punch. Okay. Ang tigas talaga ni pinunong sektang Aurora. Tingnan natin kung gaano kakatigas. Ngumiti si Quincy at saka tiningnan si Aurora pataas at pababa. Ang isang magandang babaeng tulad mo ay magiging maganda kahit na tinadtad na ang iyong mga daliri, kaya may gagawin akong kakaiba sayo. Mahinahon na nagsasalita si Quincy na si Aurora lang ang nakakarinig sa kanya. Pagkatapos, kumuha siya ng isang itim na maliit na botelya. Ang itim na sisidlan na ito ay may tanging pagkakagawa, at naglalaman ito ng isang tableta. Ang botelya ay pinong tumingin, kaya ang mga tableta sa loob nito ay dapat maging pambihira. Kumunot ang noo ni Aurora. Lason ba yan? Pinunong sektang Aurora. May isang mahinang ngiti sa mukha ni Quincy habang nilalaro niya ang maliit na lalagyan sa harap ng mukha ni Aurora. Alam mo ba kung ano ang nasa loob nito? Gumagana ang tableta na ito ng mga kababalaghan. Tinawag itong Happy Pill. Inilabas ni Quincy ang tableta at dahang ipinaliwanag, pagkatapos mong kunin ang Happy Pill na ito, magiging mainit ang pakiramdam mo, at ang gusto mo lang gawin ay maging malapit sa mga kalalakihan. Si Quincy ay nagpapakita ng isang nakakatuwang ekspresyon. Siyempre, hindi ito magiging mabisa kaagad pagkatapos makuha ito. Sisimulan mo lang itong maramdaman pagkalipas ng 5 oras. Kung nais mong ibigay ang manual ng Easy Dragon Punch sa loob ng 5 oras na ito, bibigyan kita ng antidote.
Kung pipilitin mong hindi ibigay ito sa akin, kung bumisa na ang gamot, hindi mo mapipigilan ang iyong sarili. Ikaw. Nanginginig si Aurora, namutla ang mukha niya. Kinilabutan siya at napuno ng galit. Hindi inaasahan ni Aurora na si Quincy, na isang babae din, ay ganyan kalupitan sa ibang babae. Paano niya magagawa ang ibang babae na kumuha ng tableta na ito? Ang sulok ng bibig ni Quincy ay nakakurba sa isang ngiti habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Aurora. Nakakagulat kung ikaw, ang maladyosa na pinunong sekta ng Emmy, ay gumawa ng isang bagay na magdudulot ng kahihiyan sa sektang Emmy. Biglang itinaas ni Quincy ang kanyang kamay at isinuksok ang tableta sa bibig ni Aurora. Siya ay masyadong mabilis, kaya't nilunok ni Aurora agad ang tableta bago siya makapag-reaksyon. Nahihiya siya at nagalit, dahilan upang lalo pang manginig ang kanyang katawan. Hindi siya makapaghintay na mamatay kaagad, iniisip siya pa lang ang pangalan ng tableta. Ang bawat isa na naroroon ay nasa isang kaguluhan. Naisip nilang lahat na pinakain ni Quincy ng lason si Aurora, dahil hindi nila narinig ang sinabi nito kanina. Labis silang nagalit sa suklam na ginawa ni Quincy. Quincy, di ba? Para ka ring iyong pinunong sektang, Daryl. Kapwa kayong suklam na kontrabida. Gumagamit ang Elysium Gate ng mga suklam na pamamaraan sa amin. Bakit hindi na lang kayo makipaglaban gamit ang totoong mga espada at sibat? Paano mo nagawang malason ang pinunong sektang Aurora? O sige, maglaban tayo. Nang marinig iyon, ngumiti si Quincy at tumingin sa paligid. Manahimik kayong lahat. Alin sa inyo ang hindi pa nakatalo sa akin? Natalo ko na kayong lahat. Ngunit nais niyong hamunin ako sa isang labanan. Hindi ko kayo nilason o lihim na umatake sa inyong lahat nang matalo ko kayo. Alin sa inyo ang nakatalo sa akin? Bigla na lang natahimik ang lahat. Ang pinuunong sekta na gumawa ng nasabing pangungusap ay napahiya. Hindi na nag-abala si Quincy na sabihin ang iba pa. Kinaway niya ang kanyang kamay para hilahin ng kanyang mga sakop si Aurora. Sa susunod na segundo, ang tingin ni Quincy ay nakabukas at bumagsak sa paaralan ng pinunong sektang Tianshan. Ang kanyang akit na mga mata ay nakakatakot. Narinig ko na ang Six Sons Plum Twisting Hand mula sa Tianshan School ay kilalang kilala sa komunidad. Naisip mo ba ang tungkol dito? Ibibigay mo ba ito sa akin? Si Quincy ay nawala ng pasensya kanina pa. Gabi na. At pagkatapos na hindi makakuha ng anumang bagay sa ilang sekta ng masters ng maaga, naging magagalit si Quincy. Malamig nang umuso ang pinunong sekta ng paaralang Tianshan, at sinigawan si Quincy, demonyo ka. Pumunta ka kay Daryl at sabihin na ang paaralang Tianshan ay hindi takot sa kamatayan. Sabihin mo sa kanya na pumunta at kunin niya ito mismo kung nais niya ang manual. Halika at tingnan niyo ako. Walang pasensya si Quincy, kaya't iwinasiwas niyang inilahad ang kanyang kamay. Click! Ang isang nasa ilalim na katabi niya ay kaagad na humawak sa pinunong sekta ng paaralang Tianshan, habang ang kanyang kamay ay itinaas ang kutsilyo at ibinagsak ito. Isang madugong daliri ang lumipad. Aray! Ang pinunong sekta ng paaralang Tianshan ay sumigaw, ang kanyang mukha ay agad na namutla, at ang kanyang katawan ay malakas na nanginginig. Malamig na tumingin si Quincy sa paligid. O CJ, mahusay. Kayong mga pinunong sekta ay napakatigas. Wala akong oras upang makipaglaro sa inyo ngayon. Tapusin na natin ito at magpatuloy bukas. Marami akong mga paraan upang makitungo sa inyong lahat. Matapos magsalita, winagayway ni Quincy ang kanyang kamay at nag-utos. Ang lahat ng mga pinunong sekta mula sa kontinente ng World Universe ay ikukulong as Wishing Star Tower. Haharapin ko sila bukas. Kung ayaw pa rin nilang isuko ang kanilang mga manual, papahirapan ko na sila ng mas higit pa. Opo, ang mga taong nakasuot ng itim ay sinamahan ang mga pinunong sekta sa Wishing Star Tower at ikinulong sila. Si Daryl, na hindi malayo ang distansya sa kanila, ay nakahinga ng maluwag nang makita niya na nabilanggo ni Quincy ang mga pinunong sekta sa ngayon. Kinilabutan si Daryl na magpapatuloy na putulin ni Quincy ang mga daliri. Hindi siya inabala kung ginawa niya ito sa iba, ngunit hindi niya ito matiis kung ginawa niya ito sa 5 diwata ng palasyo ng Fuyao. Ayaw niyang masaktan ang mga ito. Hindi sinasadyang mahawakan ni Abyss Master Serendipity ang braso ni Daryl.
Daryl, nilaso ni Quincy ang aking nakakatandang babaeng kapatid. Kailangan mong maghanap ng paraan upang mailigtas siya sa gabing ito. Naisip din ng Abyss Master Serendipity na ang tableta na ibinigay kay Aurora ay lason. Napuno siya ng pagkabalisa sa pag-aakalang maaaring malason sa kamatayan si Aurora. Halos hindi siya makatayo. Walang magawa si Daryl nang makita niya kung gaano kabalisa ang Abyss Master Serendipity. Gagawin ko ito. Ililigtas ko siya kung may pagkakataon, ngunit tiyak na hindi posible yon ngayon. Maraming mga bantay sa Wishing Star Tower, at si Quincy ay masyadong malakas. Kailangan kong maghintay. Subukang lumusot sa tor sa kalagitnaan ng gabi nang makakita ako ng isang pambungad. Hindi tinangka ni Daryl na itago kung gaano niya kinakatakutan si Quincy. Ang babae ay isang panglimang antas na Martial Emperor. Kailangang harapin niya ang katotohanan na wala siyang laban sa kanya. OCJ. Tumango si Abyss Master Serendipity. Matapos mawala ang kanyang panloob na lakas, umasa lamang siya kay Daryl at sumabay sa plano niya. Pagkatapos nito, nagtago ang dalawa. Lumipas ang ilang oras at bumagsak ang gabi. Bumawas ang mga pagpapatrolya sa paligid ng The Wishing Star Tower, at naging matahimik ang paligid. Nakita ni Daryl ang kanyang pagkakataon at tahimik na sumingit sa tower. Sampal? Sampal? Kumilo si Daryl na may bilis ng kidlat at nagawang patumbahin ang maraming bantay ng Wishing Star Tower. Pagkatapos, sumugod siya sa tor. Ang Abyss Master Serendipity ay lumabas mula sa pagtatago at sinundan si Daryl ng malapit sa likuran. Titang na! Sumpa niya sa sarili. Nang makapasok si Daryl sa loob ay natigilan siya sa nakita sa harapan niya. Mahigit sa 100 malalaking kulungan sa The Wishing Star Tower, at lahat ng ibang mga maglilinang ng sekta ay nakakulong dito. Ang mga pinunong sekta at alagad ay nagpakita ng mga nakalulungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Wala na silang pagmamataas ng isang maglilinang. Sa tuktok ng lahat ng iyon, ang lahat ng kanilang mga acupoints ay tinatakan at nakakadena. Lahat sila ay mukhang malungkot. Sila ay mga kinatawan mula sa pamayanan ng mga maglilinang sa kontinente ng World Universe. Ito ay isang nakakaawang makita nang makita ang mga ito sa isang malungkot na estado. Tahimik na bumuntong hininga si Daryl. Daryl, may tumawag nang mapansin siya. Sa isang iglap, ang mata ng lahat ay nakatuon kay Daryl. Hindi nila napigilan ang kanilang galit at parang dinurog siya. Pagkabalik nila sa isipan, nagsimula na silang sumigaw. O ano, Daryl, sa wakas nagpakita ka na. Ang ambisyoso mo. Dinakip at kinulong mo kami para sa aming mga lihim na diskarte, ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, maaari mo lamang itong makuha sa iyong mga pangarap. Daryl, jigo ka. Magbabayad ka para sa iyong mga nagawang kasalanan. Ang kanilang mga sumpa ay bumaha sa tainga ni Daryl. Kumawala ito sa kamay. Ang mga taong iyon ay lubos na naniniwala sa mga salita ni Quincy na siya ay tagasunod ni Daryl. Galit na narinig ni Daryl ang mga sumpa. Ang mga pinunong sekta na iyon ay makapangyarihang maglilinang, ngunit bakit napakasimple nilang mag-isip? Wala ba silang alam sa lahat? Bago ito, nagpanggap si Yvette na isang bahagi ng Elysium Gate at inaresto silang lahat. Gayunpaman, nahulog sila sa parehong lumang trick na ginawa ni Quincy. Naisip niya na karapat-dapat silang tratuhin ng ganoong paraan sapagkat napakasimple ng kanilang pag-iisip. Hindi siya nag-abala na bigyang pansin ang mga ito at lumibot sa paligid para sa 5 diwata. Kailangan niyang iligtas ang 5 diwata. Napakalaking tulong ng mga magkakapatid sa kanya sa nakaraan. Bukod doon, ang kanilang ikapitong kapatid na babae, ang maliit na engkantada, ay gumamit ng kanyang lakas upang mailigtas siya. Ang kanyang relasyon sa 7 diwata ng palasyo ng Fuyao ay hindi maipaliwanag sa isang solong buhay lamang. Nakita ng ibang pinunong sekta na hindi ipinagtanggol ni Daryl ang kanyang sarili. Pasimple niyang inalis ang kanyang tingin sa silid. Nagalit sila at pinagalitan si Daryl. Daryl, ikaw ay suklam na nilalang. Hanga kami ng sobra sa'yo at ginawa ka naming Alliance Master. Paano mo ito nagawa sa amin? Daryl, ang paaralan ng Tianshan ay hindi kailanman naging sa iyong masamang panig. Kung makakaligtas ako dito, papatayin ko ang lahat ng mga tao sa Elysium Gate sa tuwing makikita ko sila.
Lahat ay binabasto si Daryl. Biglang, isang manipis na figura ang dumating at lumitaw sa harap ng lahat. Ito ay Abbess Mother Serendipity. Sa sandaling siya ay pumasok, ang Abbess Mother Serendipity ay tumingin sa paligid at balisang sumigaw, "Senior Sister! Senior Sister! Nasaan ka?" Maraming tao ang nasa malaking bilangguan, at ang Abbess Mother Serendipity ay hindi pa nakikita si Aurora ng ilang sandali. Ano? Abbess Mother Serendipity. Nagtaka ang lahat. Bigla na lang napatikom ng mga pinunong sekta ang kanilang bibig at blangkong nakatingin sa Abbess Mother Serendipity. Siya. Hindi ba siya nawala sa isang aksidente? Mayroong mga bulungan na pinatay siya ni Daryl. Bakit siya lumitaw kasama si Daryl? Pagtataka ng mga pinunong sekta. Guro, isang masayang boses ang nagmula sa karamihan. Sumugod si Megan at binati ang Abbess Mother Serendipity, "Pinuno, pinuno. Andito ka." Si Megan ay mayroong dalawang pinuno sa sektang Emi. Ang isa ay si Abbess Mother Serendipity, at ang isa ay si pinunong sektang Aurora. Si Aurora ay naupo sa lupa ng mahina sa tabi ni Megan. Namumutla ang maganda niyang mukha habang ngumisi. Nakita ng Abbess Mother Serendipity ang sakit sa mga mata ni Aurora. "Senior Sister, kumusta ka?" Tanong ni Abbess Mother Serendipity na mabilis na lumakad papunta kay Aurora. Nang sa wakas ay muling nagkita ang magkakapatid, ang Abbess Mother Serendipity ay parehong masaya at nag-aalala. Natuwa din si Aurora. Mahinang tumango siya, "Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Nakababatang kapatid na bababe, hindi ka namatay. Buhay ka pa rin." Mahigpit na hinawakan ni Aurora ang kamay ni Abbess Mother Serendipity. Palaging iniisip niya na sinaktan ni Daryl ang Abbess Mother Serendipity. Tuwang-tuwa si Aurora nang malaman na ligtas siya at maayos. Kahit na masaya siya, medyo hindi rin siya komportable. Ang happy pill na kinuha niya ay nagsimulang magkabisa. Bahagyang nagsimula ng uminit ang kanyang katawan. Walang kamalayan ang Abbess Mother Serendipity na hindi maganda ang pakiramdam ni Aurora. "Senior Sister, huwag kang mag-alala. Ililigtas kita," mahinang sabi niya. Mahigpit na hinawakan ni Megan ang kamay ni Abbess Mother Serendipity. "Pinuno, ikaw, nasaan ka ba sa lahat ng oras na ito? Sobrang namiss kita." Biglang pumunta si Megan sa braso ni Abbess Mother Serendipity. Ang lahat ng mga mata ay nakatingin sa Abbess Mother Serendipity. Ang balita ng kanyang pagkawala ay nagpayanig sa komunidad ng paglilinang. Nag-usisa ang lahat sa nangyari matapos siyang bumalik sa wakas. Kinagat ng Abbess Mother Serendipity ang kanyang ibabang labi, at sinabing, "Napunta ako sa Miss Loren noong panahong iyon. Kamakailan lamang, sa tulong ni Daryl, nagawa kong makabalik sa World Universe." Ano? Ibinalik ba siya ni Daryl? Natigilan ang lahat, lalo na ang mga alagad ng sektang Emi. Napatingin silang lahat kay Daryl, nahihiya sa kanilang sarili. Palaging naniniwala ang sekta ng Emi na si Daryl ang pumatay sa Abbess Mother Serendipity. Ito pala ay hindi totoo. Si Aurora, na tahimik na nilalabanan ang epekto ng happy pill sa kanyang katawan, ay nagbigay kay Daryl ng isang nakakagulat na hitsura. "Kita ko nga. Kaya, mali ang pagkakaintindi ko kay Daryl," naisip niya. Sa oras na yon, ang buong kapaligiran ay natahimik. Ang lahat ay mukhang naguluhan, habang tinitingnan nila si Daryl, hindi nila alam kung anong sasabihin. Hindi rin nagsalita si Daryl, patuloy niyang hinahanap ang 5 fairies sa maraming tao. Sa wakas ay nakita na niya ang mga ito sa pangalawang prison cell. Natuwa si Daryl nang makita niya ang mga ito at naglakad ng mabilis papunta sa kanila. Nang makarating siya, ngumiti si Daryl kay Cindy at sinabing, "Palace Master, narito ako para iligtas kayong lahat." Hindi niya ito sinabi sa malanding paraan. Hindi tulad ng dati, walang pinalalampas si Daryl na pagkakataon para landiin si Cindy. Tatawagin niya sana siyang aking pinakamamahal na asawa, o kahit anong malanding tawag na pwede. Gayunpaman, simula noong ginamit ni Little Fairy ang spiritual energy niya para iligtas si Daryl, gustong humingi ng tawad ni Daryl sa kanya, at sa iba pang mga fairy. Kaya naman hindi na niya nilalandi si Cindy sa tuwing makikita niya ito. "Oo." Ngumiti si Cindy nang marinig niya ito, tumango siya at sinabing, "Sabi ko na nga ba. Hindi mo alagad si Quincy."
Alam kong hindi ka ganoong tao, at hindi yon magagawa ng Elysium Gate. Noong sinumpa at pinagalitan ng lahat ng sekta si Daryl, ang Fuyao Palace lang ang nanatiling tahimik. Si Cindy at iba pang mga fairy ay tapat na naniniwala na hindi ganoong tao si Daryl. Habang nagsasalita siya, ang 4 na fairy ay tumango at sumang-ayon din sa kanya. Tama. Sinakripisyo ni Little Fairy ang kanyang buhay para iligtas si Daryl. Hindi naman siya masamang tao katulad ng sinasabi ng iba. Ang mga tao galing sa mga sekta ng World Universe ay pinabibintangan ang isang tao nang hindi inaalam kung ano ang katotohanan. Ang mga taong na nasa lugar ay nanahimik noong narinig nila ang sinabi ng mga fairy. Ngumiti si Daryl habang nakatingin kay Cindy. Palace Master, hayaan mong magbahagi ako ng magandang balita sa'yo. Nakahanap ako ng paraan para mailigtas ang Little Fairy. Talaga? Natuwa si Cindy. Namula ang kanyang mukha at nagtanong ng mabilis, anong paraan ang pwede nating gawin para mailigtas ang kapatid ko? Ito, magsasalita na dapat si Daryl para sagutin siya. Tumingin siya sa paligid nila at ngumiti, umalis muna tayo sa lugar na ito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon para sa inyo ay umalis sa lugar na ito. Sasabihin ko sa inyo ang paraan kapag nakabalik na tayo sa mansyon ng mga Carter. Naglakad si Daryl papunta sa kanila habang pinapagana ang kanyang internal energy at sinira ang metal chains ng mga fairy. 5 Palace Masters, kailangan nyo nang umalis dito. Magkakagulo tayo kapag bumalik ngayon si Quincy. Sige. Tumango si Cindy. Mabilis siya bumaba ng hagdan kasama ang iba pang mga fairy at umalis sa Wishing Star Tower sa ilalim ng ilaw ng buwan. Wak! Ang lahat ay naging emosyonal nang makita nila ang nangyari. Mukhang mali ang pagbibintang natin kay Daryl. Kung ang Elysium Gate nga ay dinukot lahat ng alagad ng mga sekta, bakit mag-effort si Daryl na pakawalan ang mga ito sa Fuyao Palace? Sa sandaling yon, ang buong Wishing Star Tower ay nanahimik. Sa sobrang tahimik nito ay maririnig mo ang nahulog na karayom sa sahig. Lahat sila ay nakatingin kay Daryl. Lahat sila ay naguguluhan at nahihiya. Subalit, wala sa kanila ang nagtangkang humingi ng tawad sa kanya. Tumingin si Daryl sa paligid niya. Kalmado lang ang mukha niya, lumingon siya at naghanda ng umalis sa Wishing Star Tower. Gusto rin iligtas ni Daryl ang mga tao na nasa ibang sekta. Gayunpaman, paulit-ulit nilang hindi naiintindihan si Daryl. At saka, noong inatake ni Donogfu ang pamilya Carter, wala ni isa sa kanila ang tumulong. Nadismaya si Daryl sa kanila. Hindi sila papatayin ni Quincy kahit na kailangan niyang kunin ang scripture. Gusto lang niya na magdusa sandali ang mga ito. Noong iniisip niya ito, nagsimula nang maglakad si Daryl palabas. Daryl! Sa sandaling yon, si Abbess Mother Serendipity ay nagsimula ng mag-alala at sumigaw, pinangako mo na ililigtas mo ang lahat. Saan ka pupunta? Wala ka na bang pakialam? Nagbigay ng peking ngiti si Daryl habang nakatingin siya kay Abbess Mother Serendipity at sinabing, pinangako ko na dadalhin ko kayo rito para iligtas sila at dinala ko na kayo rito. Kayo na ang bahala sa iba. Wala na akong oras para iligtas pa sila. Ikaw noong narinig niya yon, pinadyak ni Abbess Mother Serendipity ang kanyang mga paa. Tumawa si Daryl at umalis na. Sa sandaling yon, tumakbo si Megan papunta sa kanya at hinila ang kanyang braso. Mahal kong kapatid, kinagat ni Megan ang kanyang mga labi. Hindi niya maitago ang kakaiba sa kanyang puso. Mahal kong kapatid, nagmamakaawa ako, pakiusap iligtas mo ang Sect Master. Nagmamakaawa ako. Mamamatay siya kapag hindi niya nakuha ang antidote. Naisip din ni Megan na nainom ni Aurora ang lason. Habang nagsasalita siya, mahigpit niyang hinahawakan ang braso ni Daryl. Subalit, walang emosyon siyang tinitingnan ni Daryl at sinabing, bitawan mo ko. Kayang patawarin ni Daryl ang kasalanan ng mga tao pero hindi niya mapapatawad ang ginawa ni Megan. Pinatay niya ang asawa ni Chester sa Eternal Life Island. Ang sakit na nararamdaman ni Daryl ay mananatali sa kanyang puso habang buhay. Hindi niya makalilimutan ang imahe kung saan hinahawakan ni Chester ang kanyang asawa na si Adina sa kanyang mga braso. Ang puso niya ay parang pinagpira-piraso habang sumisigaw sa sobrang sakit. Kahit na matagal na itong nangyari, hinding-hindi niya mapapatawad si Megan. Nanginig ang katawan ni Megan habang nararamdaman niya ang pagiging malamig ni Daryl sa kanya.
Desperada niyang sinabi, mahal kong kapatid, alam kong hindi mo ako mapapatawad. Nagkamali ako at karapat-dapat akong mamatay. Pero hindi ko hinahangad na iligtas mo ako. Ang hiling ko lang ay iligtas mo ang sect master ko. Pakiusap. Siya ang kinabukasan ng EMI-sect, kailangan niyang mabuhay. Nagmamakaawa ako. Ang mga mata ni Megan ay desperada habang sinasabi niya ang mga ito. Nanlalamig ang mukha ni Daryl, wala siyang sinabi, habang tinatanggal niya ang kamay ni Megan. Mahal kong kapatid. Nag-aalala si Megan. Hindi siya sigurado kung ano ang nasa isip niya noong humakbang siya at niyakap si Daryl. Mahigpit niya itong niyakap habang binabaon niya ang mukha niya sa dibdib ni Daryl. Namumula na ang kanyang mga mata habang nagmamakaawa siya. Mahal kong kapatid, nagmamakaawa ako. Iligtas mo ang sect master ko. Malapit nang umiyak si Megan. Napagdesisyonan na niyang ibaliwala ang kanyang dignidad habang nakaharap sa mga tao ng iba't ibang mga sekta. Hindi na siya umaasang ililigtas siya ni Daryl pero gusto niya na iligtas nito si Aurora. Megan. Kumunot ang noo ni Abbess Mother Serendipity nang makita niya ang ginawa ni Megan, kaya naman sumigaw siya. Paano magagawa ng isang magaling na alagad ng EMI-sect si Daryl sa publiko? Hindi ito disenteng tignan. Sa sandaling yon, gustong pagalitan ni Abbess Mother Serendipity si Megan. Subalit, noong naalala niya na pinasan siya ni Daryl buong paglalakbay niya galing sa Miss Loren, naguluhan siya. Nanginig ang kanyang katawan at hindi na nakapagsalita sa sandaling yon. Go! Ang lahat ay nagulat. Halos lahat ng lalaking alagad ay naghabol ng hininga at napalunok ng kanilang mga laway. Ang pinakamagaling na alagad ng EMI-sect, si Megan. Bukod doon, nakakaakit siya at maganda ang katawan. Marami ang nagkakagusto sa kanyang lalaki. Sa sandaling yon, ang kanilang diwata ay niyakap si Daryl. Ang lahat ay nagselos at nainggit. Bitawan mo ko. Subalit, umiwas pa rin si Daryl. Malamig niyang sinabi, bitawan mo ko. Sinabi ko naman na sayo. Wala na tayong koneksyon sa isa't isa. Kaya hindi mo na kailangang magmakaawa. Walang naramdaman si Daryl noong niyakap siya ni Megan. Habang nagasasalita siya, kumunot ang noo ni Daryl at pumiglas sa yakap ni Megan. Mahal kong kapatid, namumula na ang mga mata ni Megan, malapit na siyang umiyak. Subalit, hindi niya ito binitawan. Nagmamakaawa ako. Luluhod ako sa harapan mo. Iligtas mo ang sect master ko. Tapos, lumuhod si Megan sa sahig. Wala na akong oras para iligtas siya. Malamig na sinabi ni Daryl. Noong nasa New World sila, sinaktan ni Aurora si Daryl ng malakas at nahulog siya sa bulkan. Bakit niya ito ililigtas? Pumigla si Daryl sa hawak ni Megan. Ngunit, mahigpit din ang hawak niya rito. Habang sila ay naghihirap, bigla na lang silang may narinig na nahulog. Bang! Isang maliwanag na kulay gintong bagay ang nahulog sa damit ni Daryl. Ang kinang nito ay nagsilbing ilaw sa buong lugar. Para bang kulay ginto ang tinta nito. Ito ang Dragon Essence. Wow! Ang lahat ay natigilan habang nakatingin sila sa Dragon Essence na nakalagay sa sahig. Lahat sila ay namangha at nagulat. Nakakamangha ang kinang nito at ang spiritual energy nito ay nag-spiral. Anong klaseng kayamanan ito? Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Daryl habang yumuyuko siya para kunin ito pero si Megan ay mas malapit sa bagay na ito. Hawak na niya ang Dragon Essence. Nagalit si Daryl noong nakita niya yon at tumingin kay Megan. Ibigay mo sa akin yan ngayon na. Kinagat ni Megan ang kanyang labi at umatras, umiling siya at sinabing, mahal kong kapatid, ibabalik ko to sayo kapag nangako ka na ililigtas mo ang sect master ko. Noong sinabi niya yon, patuloy na kinakagat ni Megan ang kanyang labi. Kahit na hindi niya alam kung anong hawak niya, alam niya na importante ito para kay Daryl. Mukha siyang kinakabahan. Wow! Biglang namula ang mga mata ni Daryl. Naglakad siya papunta kay Megan, at walang emosyon na sinabing, isang beses ko na lang ito sasabihin, ibigay mo sa akin yan. Natakot si Megan nang mapagtanto niya kung anong itsura ni Daryl. Nakakatakot ito at kakilakilabot. Gayunpaman, patuloy pa rin hinawakan ni Megan ang Dragon Essence, mukhang gusto niya itong sirain sa kahit anong oras, kapag hindi ka pumayag, sisirain ko to. Ang Dragon Essence ay marupok.
Kayang-kaya sirain ito ni Megan nang hindi gumagamit ng internal energy. Megan. Galit na galit si Daryl. Agad niyang sinabi, kapag sinira mo ang Dragon Essence, papatayin kita. Nakakatakot ang huling sinabi ni Daryl. Para bang nanggaling ito sa impyerno. Umiling si Megan at naguluhan. Patuloy na tumutulo ang luha sa mukha niya. Mahal kong kapatid, pasensya ka na. Hindi ko naman hiniling na mangyari ito. Pero, naging mabait sakin ang sect master ko kaya hindi ko siya hahayaang mamatay. Nagmamakaawa ako sayo. Iligtas mo na siya. Ibibigay ko sayo ang Dragon Essence kapag niligtas mo siya. Pakiusap, kapatid. Nagmamakaawa ako. Tapos, tiningnan ni Megan si Aurora. Nakita niya ang pamumula sa mukha ni Aurora at kung paano nanginginig ang kanyang katawan. Nahimatay siya. Umepekto na ang lason sa katawan niya. Sige na. Sige na, sabi ni Daryl habang nakatiklop ang kanyang kamao at masamang nakatingin kay Megan. Huminga siya ng malalim, papayag akong iligtas si Aurora. Kapag natanggal ko na ang metal chain sa katawan niya, ibabalik mo ang Dragon Essence sa akin. Noong sinabi niya yon, ang galit sa puso ni Daryl ay patuloy na sumisiklab. Gusto niyang atakihin si Megan para kunin ang Dragon Essence sa kamay niya pero ayaw niyang mapahamak. Marupok ang Dragon Essence. Kapag mabagal siyang gumalaw at sinira ni Megan ang Dragon Essence, baka hindi niya mailigtas ang Little Fairy. Hindi lang ang Dragon Essence ang nasa kamay ni Megan, kundi pati na rin ang buhay ng Little Fairy. Hindi ito kayang palampasin ni Daryl. Pwede niya lang itong obligahin. Naging emosyonal si Megan noong pumayag si Daryl sa gusto niya, tumango siya, mahal kong kapatid, huwag kang mag-alala. Ibabalik ko to sayo agad pagkaligtas mo sa sect master ko. Nakahinga rin ng maluwag si Abbess Mother Serendipity sa nangyari. Sa kabutihang palad, matalino si Megan para gawing hostage ang kayamanan ni Daryl. Kung hindi, tatalikod na siya at iiwanan kami. Wala akong internal energy ngayon, imposibleng maligtas ko ang sect master. Wala nang gustong sabihin si Daryl. Dumiretso na siya agad sa sect master ni Megan. Noong nasa harapan na siya ni Aurora, pinagana niya ang kanyang internal energy at sinira ang metal chain na nasa katawan nito. Nakita niya kung paano nanginig ang katawan ni Aurora. Hindi nakapokus ang kanyang paningin at ang makikita sa mukha niya na nasasaktan siya. Wala na siyang yabang ng pagiging diwata. Gayunpaman, hindi na yon pinansin ni Daryl. Gusto niya lang makuha ang Dragon Essence at agad na umalis. Makapangyarihan si Quincy, hindi siya pwedeng magtagal sa lugar na yon. Noong naisip yon ni Daryl, lumingon siya at tumingin kay Megan. Ibigay mo na sa akin ang Dragon Essence. Ang init, sa sandaling yon, sumigaw si Aurora at tumingin kay Daryl. Bigla na lang niyang inatake si Daryl at niyakap ito. Sobrang init. Hindi ko na kaya, mababaliw na si Aurora. Patuloy siyang sumisigaw habang nakayakap kay Daryl. Ang lason sa katawan ni Aurora ay umepekto na at dumaloy na sa kanyang dugo. Naguguluhan ang isip niya at hindi na niya alam kung ano ang ginagawa niya. Wow! Sa sandaling yon, ang lahat ay natigilan. Naguguluhan sila habang nakatingin kay Aurora. Walang gustong magsalita. Sa parehong oras, ang tingin ng ibang tao ay galit na galit at nainggit habang nakatingin kay Daryl. Oh! Kanina lang niyakap ni Megan si Daryl tapos ngayon naman si Aurora. Siya ang sect master ng Emi sect, ang sikat na diyosa ng yelo. Anong nangyari? Bakit niyakap ni Aurora si Daryl? Sect master. Namula si Abbess Mother Serendipity nang mapagtanto niya kung ano ang nangyari. Pinadyak niya ang kanyang paa. Ang sect master ng Emi sect ay nakayakap kay Daryl. Ang reputasyon ng Emi sect ay sira na. Oh! Ang katawan ni Daryl ay nanigas nang maramdaman niya ang yakap ni Aurora. Naamoy niya ang mabangong amoy ng katawan ni Aurora at bumilis ang tibok ng puso niya. Anong nangyayari kay Aurora? Dahil ba nakita niyang binalik ko ang Abbess Mother Serendipity at masaya siya, kaya hindi niya nakontrol ang sarili niyang gawin ito? Niyakap ni Aurora si Daryl sa likod. Hindi makita ni Daryl ang ekspresyon ng mukha niya, kaya niya lang hulaan kung anong nararamdaman nito. Naramdaman niya ang init ng mukha ni Aurora habang binabaon niya ang mukha niya sa likod ni Daryl. Gayunpaman, wala nang oras si Daryl mag-isip.
Kumaway siya kay Megan at sinabing, dalian mo. Bigay mo na sa akin ang Dragon Essence. Mahal kong kapatid, ibibigay ko sa iyo ang Dragon Essence kapag pinangako mo sa akin na makakaalis ang Sect Master ko sa Wishing Star Tower. Sabi ni Megan habang kinakagat niya ang kanyang labi. Sige, pinapangako ko sa iyo. Ibigay mo na sa akin ang Dragon Essence at dadalhin ko palabas si Aurora kasama ko. Sabi ni Daryl habang tagaktak ang kanyang pawis. Tumango si Megan at binigay kay Daryl ang Dragon Essence, ito na. Natuwa si Daryl at inabot ang Dragon Essence. Gayunpaman, biglang may lumitaw na babae sa harapan niya na kasing bilis ng kidlat. Ito ay si Quincy. Anong kayamanan to? Tingnan natin. Nakangiting sinabi ni Quincy at kinuha ang Dragon Essence sa kamay ni Megan. Sa sobrang bilis niya ay wala ng oras si Daryl para magkaroon ng reaksyon. Ay, isa nga itong kayamanan. Bumagsak si Quincy sa lupa. Hawak niya ang Dragon Essence habang nakangiti at patuloy na nagsasalita. Sa sandaling yon, daan-daang mga lalaki na nakasuot ng itim na may hawak na espada at patalim ang sumugod sa hallway at nakatayo sa likod ni Quincy. Ito ang mga tagasunod niya. Ibigay mo yan sa akin, namumula ang mga mata ni Daryl, kumukulo ang dugo niya sa galit at gusto niyang sumabog. Nakuha ni Quincy ang Dragon Essence. Ito ay dapat para sa Little Fairy, para iligtas ang buhay niya. Oh, mukhang nag-aalala ka, nakatingin si Quincy kay Daryl at sinabing, ikaw ang Sect Master ng Elysium Gate, ikaw si Daryl hindi ba? Anong karapatan mong pumaosk dito sa oras ng gabi para iligtas sila? Iniinsulto mo ba ako? Dinukot ni Quincy ang mga tao galing sa iba't ibang sekta at binibintang ito sa Elysium Gate. Siyempre, alam niya kung sino si Daryl. Ibigay mo sa akin ang Dragon Essence, nagalit si Daryl habang tinataas niya ang kanyang kanang kamay at sinuntok ito. Kahit na level 5 Martial Emperor si Quincy, kailangan niya pa rin itong labanan. Nag-iisa lang ang Dragon Essence sa buong mundo. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo, tumatawa si Quincy habang tinatago niya ang Dragon Essence sa kanyang damit. Ang daan-daang lalaki na nakasuot ng itim ay umatake. Ang mga lalaking ito ay mukhang malalakas. Noong nakita niya yon, nilabas ni Daryl ang kanyang blood-drinking sword at naghanda ring umatake. Noong kinalaban niya si Donogfue, ang SKY breaking axe ng kalaban niya ay nagawang sirain ang blood-drinking sword sa dalawa. Kahit na nasira ang blood-drinking sword, matulis pa rin ito. Sa sandaling yon, nasa likod pa rin ni Daryl si Aurora. Niyakap niya ito ng mahigpit. Bitawan mo ko, sumigaw si Daryl habang tumalikod siya, kinakabahan siya. Subalit, hindi naman gumagalaw si Aurora. Ang epekto ng lason ay mas naging matapang, ang natatanging dahilan kung bakit nakakaramdam pa rin si Aurora ay dahil sa pag-init ng kanyang katawan. Wala na siyang pakialam sa nangyayari sa paligid niya. Sa sandaling yon, ang daan-daang lalaki na nakaitim ay nasa harapan na nila. Ang isa sa kanila ay may mahabang espada at inatake si Daryl. Dahil sa pagmamadali, wala nang ibang magawa si Daryl at binuhat si Aurora habang iniiwasan ang mga atake. Tapos, nagsimula na siyang kalabanin ang mga lalaki. Halos lahat ng lalaking nakasuot ng itim ay mga martial saint. Kahit na sila ay malalakas, mas mahina pa rin sila kaysa kay Daryl. Sa kalahating minuto, higit 100 katawan ang nakakalat sa lupa. Kumunot ang noo ni Quincy at tumalon papunta kay Daryl para saktan ito gamit ang kanyang palad. Bang! Mukhang makapangyarihan at malakas ang tira ni Quincy. Ang enerhiya ni Quincy ay masyadong malakas, lahat ng nasa loob ay nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Walang nagtangkang huminga. Mabilis ang atake niya. Hindi ito maiwasan ni Daryl, ang pwede niya lang gamitin ay ang kanyang internal energy para umatake. Bang! Noong tumama ang dalawang palad, isang malalim at malakas nanginig ang naramdaman. Para bang ang buong Wishing Star Tower ang nanginig. Sa sandaling yon, naramdaman ni Daryl na kumukulo ang internal energy at dugo niya. Namumutla na ang mukha niya, kaya naman umatras na siya. Makapangyarihan si Quincy. Kahit na puro ang aking internal energy, hindi ko siya kayang labanan. Isa siyang Level 5 Martial Emperor, mas mataas siya sa akin. Sa oras na yon, tumindig si Daryl at tiningnan ng mabuti si Quincy, hindi niya maitago ang gulat sa kanyang mukha. Hindi ko siya dapat kalabanin.
Hindi ako mananalo. Pero hindi naman ako pwedeng umalis. Nasa kanya ang Dragon Essence. Tinitigan ni Daryl ng mabuti si Quincy, nababagabag siya. Master Darby, dahil nandito ka na, manatili ka na rito. Nakangiting sinabi ni Quincy. Bang! Sa sandaling yon, tinaas niya ang kanyang kamay muli, isang malakas na internal energy ang lumabas. Sa susunod na sandali, isang nakakatakot na enerhiya ang lumitaw sa harapan ni Quincy. Ito ay nanigas sa ere at bumuo ng Bloodlong Blade sa gitna ng ere. Ang Bloodlong Blade ay mahigit 30 talampakan ang haba. Halata naman na binuo ito gamit ang ibang internal energy. Napakakintab nito. Bang! Nagsimula si Quincy kay Daryl pero walang emosyon ang mukha niya. Kinaway niya ang kanyang kamay at tumira gamit ang Bloodlong Blade sa ere. Diretso ang atake nito kay Daryl. Daryl, sumuko ka na at tigilan mo na ang paghihirap, malamig na sinabi ni Quincy. Umatake ka. Ang Bloodlong Blade ay umatake sa ere, mabilis ang tulin nito. Sa isang iglap, muntik na mahiwa nito si Daryl sa dalawa. Natigilan si Daryl. Ang babaeng ito ay masyadong malakas kahit wala siyang gamit na sandata at teknik. Ngayon na may sandata na siya, mas natatakot siya. Sa abilidad ni Daryl, hindi niya kayang talunin si Quincy. Sa kritikal na sandali, ang kaya lang gawin ni Daryl ay itaas ang kanyang kamay para bumuo ng protective shield. Bang! Natamaan ng anino ng Bloodlong Blade ang protective shield ni Daryl, gumawa ito ng malakas na pagninig. Subalit, ang protective shield ay nasira mula sa impact ng nginig ng Bloodlong Blade. Sumuka si Daryl ng dugo at napaatras. Arf! Namumula ang mga mata ni Daryl habang sumisigaw siya. Hindi pa rin siya tumigil. Walang paraan para matalo ko siya. Kailangan ko nang umalis. Kapag pinilit ko pang kunin ang Dragon Essence, mamamatay lang ako rito. Pwede akong umalis ngayon at maghanap na lang ng ibang pagkakataon para mabawi ang Dragon Essence. Ito lang ang natatanging paraan. Kapag namatay ako rito, anong mangyayari kay Little Fairy? Kailangan ko nang umalis. Sa sandaling iyon, hindi mapakali ang puso ni Daryl pero hindi siya nagdalawang isip. Tumalikod siya at tumalon sa balkonahe kasama si Aurora. Sa parehong oras, inangat ni Daryl ang kanyang kamay at pinalabas ang White Lily Cold Flame, isang white flame wall ang nabuo sa likod niya. Ano? Isang white-colored flame. Nag-aalala si Quincy. Nararamdaman niya ang temperatura ng white flame. Sa sandaling yon, pwede niya lang paganahin ang internal energy niya para kalabanin ang apoy. Sa parehong oras, kinuha na ni Daryl ang pagkakataon para makaalis sa Wishing Star Tower, kasama niya si Aurora. Maswerte ka lang ngayong araw, nakatingin ng masama si Quincy kay Daryl pagkaalis nito. Tapos, kinuha niya ang Dragon Essence sa kanyang damit. Halata namang mahalaga itong kayamanan na ito. Dapat ko itong absorbahin at ang abilidad ko ay dapat mas lumakas. Samantala, buhat ni Daryl si Aurora habang patuloy na tumatakbo. Hindi niya alam kung gaano nakalayo ang tinakbo niya bago sila makarating sa harapan ng gubat. Noong napagtanto niya na hindi na siya hinahabol ni Quincy, sa wakas ay nakahinga na siya ng malalim. Oh! Sinuntok ni Daryl ang puno, patuloy na sumisiklab ang galit niya. Gaano pa ba karami ang isasakripisyo ko para makuha ang Dragon Essence? Pero ngayon, may kumuha na nito sa akin. Kasalanan to ni Megan. Kung hindi niya ginamit ang Dragon Essence para takutin ako, hindi naman yon makukuha ng iba. Aurora, bakit ba lagi akong pinapahamak ng mga alagad mo? Tanong ni Daryl habang kinakagat niya ang ngipin niya. Subalit, hindi siya sinagot ni Aurora. Nakahiga siya sa damo at nakapikit ang mga mata nito. Noong kinalaban ni Daryl si Quincy, nahimatay si Aurora mula sa malakas na pagninig habang nakahiga siya sa likod ni Daryl. Hindi pa rin bumabalik ang malay niya. Noong nakita ni Daryl na nakapikit si Aurora at namumula, napagtanto niya kung gaano ito kaganda. Hindi maitatanggi ang ganda niya, maraming lalaki ang nabibihag sa kanya. Pero, kahit katiting ay hindi interesado sa kanya si Daryl. Ang babaeng ito ang umatake sa kanya at naging dahilan para mahulog siya sa bulkan. Muntik na niya itong mapatay. Ang kapatid niya na si Abbess Mother Serendipity ay naging dahilan din para mapahamak ng ilang beses si Daryl. Si Megan naman ay naging dahilan ng pagkamatay ng asawa ng kapatid niya na si Adina.
Hindi maganda ang tingin ni Daryl sa mga tao sa Emi sect. Wala nang oras si Daryl para isipin si Aurora. Noong naisip niya ang Dragon Essence, naramdaman niyang parang gusto niya nalang umiyak. Ano nang mangyayari kay Little Fairy ngayon na nawala ko ang Dragon Essence? Bigla na lang sumigaw si Aurora sa sakit habang nasa tabi niya. Ang sigaw niya ay nakakaakit na naging dahilan para manginig si Daryl hanggang buto. Lumingon si Daryl at tiningnan ito. Aurora, gising ka na ba? Sakin ka ngayon, ikaw talaga, at ang sekta mo ay napaka. Oh. Bago pa matapos ni Daryl ang sasabihin niya, tiningnan niya si Aurora. Naghabol siya agad ng hininga dahil naakit siya sa nakita niya. Pagulong-gulong si Aurora sa lupa, at ang nakakaakit niyang katawan ay nakikita sa mahaba niyang bestida. Ang buong katawan niya ay basang-basa sa pawis. Ang makinis niyang mukha ay nakakunot dahil sa sakit pero ang sexy pa rin niyang tingnan. Oh! Ano bang nangyayari? Mabilis niyang pinuntahan si Aurora. Hoy Aurora, gumising ka. Pero, sa sandaling yon, mabilis na niyakap ni Aurora si Daryl ng mahigpit. Parang nawawala siya sa sarili niya dahil sa epekto ng lason na nainom niya. Aurora, ikaw, magsasalita na dapat si Daryl noong inangat ni Aurora ang kanyang kamay at tinusok ang katawan ni Daryl, tinakpan niya ang acupoint ni Daryl. Kahit na walang internal energy si Aurora sa panahon na yon, siya pa rin ang pinuno ng Emi sect at magaling siya sa pagtakip ng mga acupoints. Hindi ito naisip ni Daryl kaya naman ang kanyang mga muscle ay nanigas. Hindi na siya hinintay gumalaw ni Aurora at nagsimula na niyang halikan si Daryl. Apoy lang ang nararamdaman niya sa katawan niya, para bang nasusunog ang buong katawan niya. Sa susunod na segundo, bago magkaroon ng reaksyon si Daryl, binaon ni Aurora ang katawan niya kay Daryl at pareho silang gumulong sa damo. Ikaw! Anong ginagawa? Natigilan si Daryl, bigla niyang pinagana ang internal energy niya para tanggalin ang pagtakip sa acupoint niya. Kahit na nakatakip ang acupoint niya, kaya niya pa rin tanggalin ito dahil wala namang internal energy si Aurora. Pero matatagalan pa ito, mga kalahating oras. Sa oras na yon, hindi marinig ni Aurora ang boses ni Daryl. Niyakap niya ng mahigpit si Daryl at nagsimula na siyang hubarin ang damit niya. Nablangko ang utak ni Aurora. Mahinahon na sigaw ang nag-echo sa gubat. Nagkaroon na ng malay si Aurora matapos ang ilang oras, malalim ang tulog niya. Nakaupo si Daryl sa tabi niya. Sa sandaling yon, nagawa niyang tanggalin ang takip sa acupoints niya. Kahit na naging masaya ang oras niya kasama si Aurora, nalungkot si Daryl. Kinalaban niya si Quincy sa Wishing Star Tower, at ang suntok niya ay malalang sinaktan si Daryl. Nakadekwatro si Daryl. Matagal na ang ginugol niyang oras habang sinusubukan niyang pagalingin ito gamit ang internal energy niya bago siya nakahinga ng malalim. Maswerte ako dahil mayroon akong puro na internal energy para matulungan kong gumaling agad ang katawan ko. Tama! Dapat akong maghanap ng paraan para makuha ang Dragon Essence sa lalong madaling panahon. Noong naisip niya yon, nakaramdam si Daryl ng isang matinding enerhiya sa tabi niya. Daryl, nagising si Aurora pero hindi niya alam kung gaano na ito katagal. Sa sandaling yon, namumula pa rin ang maganda niyang mukha. Masama ang tingin niya kay Daryl na may halong galit at kahihiyan. Wow! Nakakatakot ang kanyang enerhiya. Nagsimula ng tumulo ang pawis ni Daryl habang nararamdaman niya ang titig ni Aurora pero agad naman siyang kumalma. Alam niyang mahina pa si Aurora kaya naman wala siyang internal energy. Ang importante ngayon ay siya ang nagsimula ng insidente. Bakit ako mag-aalala? Daryl! Ikaw, kinagat ni Aurora ang kanyang labi, habang ang mga mata naman niya ay galit na galit, kinuha mo ang virginity ko. Papatayin kita. Ang mukha ni Aurora ay punong-puno ng galit. Siya ang pinuno ng Emi sect at sinira siya ni Daryl. Ang kahihiyan ay mas malala pa kapag pinatay siya. Sect Master Hansen. Nararamdaman ni Daryl ang galit ni Aurora pero nakangiti pa rin siya at inaasar ito. Hindi ka naman patas. Ikaw ang nagsimula ng matalik na pagkakaibigan, bakit ako ang sinisi mo? At saka, niligtas kita, dapat magpasalamat ka sa akin. Habang nagsasalita siya, tiningnan ni Daryl mula ulo hanggang paa si Aurora. Hindi niya maikakaila na magandang babae ito. Ang katawan at itsura niya ay sobrang kinis.
Tapos, naalala niya ang ginawa nila kanina, naging masaya si Daryl sa memoryang ito. Ikaw. Galit na galit si Aurora, kinagat niya ang labi niya at muntik na itong dumugo. Itong hayop na ito ay nakikipaglandian pa rin sakin matapos niya akong bastusin. Kinikilabutan si Aurora habang naalala niya ang ginawa nila ni Daryl, hindi niya ito matanggap. Bigla na lang naging malungkot paligid nila, naging awkward na ito. Daryl, kailangan kitang patayin ngayong araw, nagamit na ni Aurora ang lahat ng enerhiya niya para ilabas ang kanyang mahabang espada, inatak ito kay Daryl. Huminga ng malalim si Daryl at ang atake ni Aurora ay wala ng enerhiya. Umatras siya at iniwasan ang espada at sinabing, Aurora, ikaw ang nagtakip ng akupoint ko kanina, hindi ba? Anong karapatan mong banggitin yan? Sumigaw si Aurora at umatake na naman. Naramdaman ni Daryl ang sakit ng ulo niya. Walang internal energy si Aurora, kaya naman hindi maganda na saktan niya ito pabalik. Kaya, ang iniiwasan niya lang ang mga atake nito, habang pinupulot ang damit ni Aurora at sinabing, hindi ka ba magbibihis? Daryl. Ang bawat salita na sinasabi ni Daryl ay kahihiyan sa kanya. Pero, napag-isip-isip niya ito at agad namang nagbihis. Ayusin mo nga yung pakikipag-usap mo at tandaan mo ang nangyari kanina. Tinakpan mo ang akupoint ko at sinubukang magpaliwanag ni Daryl habang nakatayo siya sa gilid nito. Gayunpaman, ayaw makinig ni Aurora sa kanya. Inangat niya ang espada at inatakeng muli si Daryl. Hindi alam ni Daryl ang mararamdaman niya pero hindi rin niya ito inaatake. Dindepensahan niya lang ang sarili niya. Habang patuloy silang nag-aaway, ang tunog ng hakbang nila ay naririnig sa kabilang burol. Nakita nila ang dalawang figura habang papunta sa kanila. Ito ay isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay mukhang malakas at makabuluhan. Parisukat ang mukha niya, makapal ang kilay at malaki ang mata. Mukha siyang masungit. Ang babae naman ay mukhang mga nasa edad 18 o 19. Cute siya at may mabalahibong bagay sa kanyang braso. Ito ay sina Zoran at Jewel. Ang mabalahibong bagay na ito ay ang Little Rocky ni Daryl. Hoy, bakit narito si Ninong at Jewel? Kumunot ang noo ni Daryl, nagulat at natuwa siya sa nakita niya. Hinabaan niya ang kamay niya para tamaan ang espada ni Aurora at pinilit ito para umatras. Tapos naglakad siya papunta sa mga darating. Makikita mo ang kasiyahan sa mukha ni Daryl. Ninong! Jewel, masayang sigaw ni Daryl. Binaba ni Aurora ang kanyang espada at nanginig ang katawan niya. Bakit narito si Sir Carter? Manong! Naging emosyonal si Jewel, sumigaw siya at tumakbo papunta kay Daryl. Tumalon siya sa braso ni Daryl at sinabing, Manong! Miss na kita. Kahit na kalahating buwan pa lang nawawala si Daryl, ang pakiramdam ni Jewel ay matagal na ito. Bilang wala si Daryl sa tabi niya, pakiramdam niya ay walang kwenta ang kanyang buhay. Hindi mapigilan ang kasiyahan ni Jewel, nakangiti si Daryl at tinapik ang kanyang ulo. Ilang araw na kitang hindi nakikita at parang mas gumaganda ka, tumawa si Daryl. Manong, mahigpit na niyakap ni Jewel si Daryl, ayaw niya itong bitawan. Ang mata niya ay namumula at mas lalo siyang naging emosyonal. Sa sandaling yon, nakarating na si Zoran sa kanila. Tiningnan niya si Daryl bago niya tingnan si Aurora. Nagtanong siya, Daryl, anong ginagawa niyo ng Secmaster Hansen dito? Kami, naglakad si Aurora papunta sa kanila, at pinigilan si Daryl magsalita, may pinag-uusapan lang kami ni Daryl dito. Habang sinasabi niya ito, kinagat ni Aurora ang kanyang ngipin. Sir Carter, kailangan ko nang umalis. Paalam. Naglakad si Aurora papunta kay Daryl at mahinahong sinabi, kapag binanggit mo to sa kahit sino, kahit isang salita, hindi kita mapapatawad. Tapos, mabilis na umalis si Aurora. Galit na galit pa rin siya. Bilang pinuno ng ME-SEC, mas importante ang reputasyon niya kaysa sa buhay niya. Kapag pinilit niya pang patayin si Daryl tapos, gugustuhing malaman ni Zoran ang dahilan kung bakit niya ito gagawin. Hindi niya masabi na gusto niyang patayin si Daryl dahil binastos siya nito. Kaya naman, pinalampas na lang niya ito. Kailangan niya munang palampasin ang buhay ni Daryl sa sandaling panahon. Huminga ng malalim si Daryl noong umalis si Aurora. Tapos, tumingin siya kay Zoran at ngumiti, Ninong, bakit kayo nandito ni Jewel?
Sumagot si Zoran, nakatanggap ako ng balita na ang Elysium Gate ay dinukot ang mga tao galing sa iba't ibang sekta at kinulong sila sa Wishing Star Tower. Kaya naman, papunta ako roon para malaman ang katotohanan. Hindi ko naman inaasahan na makakasalubong kita rito. Daryl, anong nangyari? Hindi naman dinukot ng Elysium Gate ang mga taong iyon, hindi ba? Nakangiti si Daryl habang nagpapaliwanag, may nagpanggap na tao na galing sa Elysium Gate. Tapos, sinabi niya ang buong istorya. Hi! Matapos niyang marinig ang istorya, nakahinga ng maluwag si Zoran at natuwa. Sabi ko na nga ba eh. Sa ilalim ng pamumuno mo, ang mga tao sa Elysium Gate ay naging mabait at tinutulungan na parusahan ang mga masasamang tao. Paano nila makakayang dukutin ang sinuman? Ngumiti si Daryl at tumango. Tapos tumingin siya kay Jewel, Jewel, bakit ka sumama kay Ninong? Naiinip na ako sa bahay. Narinig ko na si Tito Carter ay mag-iimbestiga sa Donghai City, kaya naman nagmakaawa ako sa kanya na isama niya ako. Sagot ni Jewel habang nakangiti. Tumawa si Zoran at tinapik ang ulo ni Jewel. Maligalig ito at mabait, alam ng lahat na magugustuhan siya. Tay! Tay! Si Little Rocky ay tumayo sa gilid ng binti ni Daryl. Ginamit niya ang malaki niyang ulo para himasin ang binti ni Daryl at masyang sumigaw. Tumawa si Daryl nang makita kung gaano siya ka-cute. Yumuko siya at kinuha ito ng nakangiti. Tanong niya, na-miss mo rin ba ako? Hindi sumagot si Little Rocky pero ginamit niya ang dila niya para dilaan ang mukha ni Daryl. Nasorpresa si Daryl. Level 2 Martial Saint na si Little Rocky sa maikling oras pa lang. At saka, mayroon siyang Thunder Element. Isang makinang na kulay lila ang electric circle na nakapalibot sa kanya. Noong ginamit ni Little Rocky ang kanyang dila para dilaan ang mukha ni Daryl, namanhid ang mukha niya dahil sa electric shock. Manong, naging masunurin talaga si Little Rocky. Nakangiting sinabi ni Jewel. Kadalasan, kapag nagsa-shopping kami ni Ate Debra at maraming binibili, tutulungan niya kaming buhatin ang mga ito. Malakas na tumawa si Daryl habang tinatapik ang ulo ni Little Rocky. Sobrang cute niya. Mataos niyang makipaglaro kay Little Rocky, sabi ni Daryl, Ninong, Jewel, bumalik muna kayo sa Carter Mansion. Babalik ako sa Wishing Star Tower para kuhain ang Dragon Essence. Masyadong mapanganib sa lugar na yon, hindi kayo dapat pumunta roon. Nag-aalala si Jewel, Manong, okay ka lang bang pumunta roon mag-isa? Nabanggit ni Daryl na isang level 5 Martial Emperor si Quincy. Masyadong mapanganib para kay Daryl kapag mag-isa siyang pupunta sa Wishing Star Tower. Ngumiti si Daryl at pinakalma siya, magiging okay ako, huwag kang mag-alala. Sige na, tumango si Zoran sa pagiging sigurado ni Daryl. Ingatan mo ang sarili mo, Daryl. Naghanda nang umalis si Zoran kasama si Jewel at Little Rocky. Pero, sumandal si Little Rocky sa mga braso ni Daryl at ayaw umalis. Kinilala niyang amo niya si Daryl, mayroon silang espesyal na koneksyon sa isa't isa. Kahit na sina Jewel at Debra ang nag-alaga kay Little Rocky sa mahabang panahon, mas malapit pa rin si Little Rocky kay Daryl. Maging mabait ka. Umuwi ka muna kasama si Ninong. Babalik naman ako agad pagkatapos nito. Sabi ni Daryl. Kahit na sinubukang magpaliwanag ni Daryl, determinado pa rin si Little Rocky. Niyakap niya ang mga binti ni Daryl at ayaw umalis. Naglakad si Zoran papunta sa kanilang dalawa, at tumawa habang sinasabing, okay lang yan, Daryl. Isama mo na siya sayo. Kinilala kanyang amo. Nakatadhana naman siyang sundan ka buong buhay niya. Kinuha ni Zoran ang isang pulang lalagyan at binigay ito kay Daryl. Ito ang Enchanted Beast Pouch. Pwede mong itago si Little Rocky sa loob niyan at dalhin kasama mo. Ang lalagyan na ito ay pinasa galing sa mga henerasyon ng ancestors ng pamilya ko. Gusto kong ibigay sa iyo ito noong nahanap mo si Little Rocky, pero lagi kong nalilimutan. Ang Enchanted Beast Pouch. May ganitong bagay. Hawak na ito ni Daryl, nakikita niyang perpekto ang paggawa ng Enchanting Beast. Habang hinahawakan niya ang lalagyan, nararamdaman niya ang spiritual energy sa loob nito, na mamangha siya rito. Natuwa si Daryl, pinasa niya ang internal energy sa loob ng lalagyan at agad na pinasok sa loob si Little Rocky. Hinawakan ni Daryl ang bag at ngumiti kay Zoran at sinabing, salamat, Ninong. Tumawa si Daryl.
Okay na yan, Daryl. Pumunta ka na ng Wishing Star Tower. Bumalik ka kaagad. Hihintayin kita sa Carter Mansion. Tinapik ni Zoran ang balikat ni Daryl. Tapos, umalis na siya kasama si Jewel. Lumingon si Jewel para tingnan si Daryl matapos ang ilang hakbang. Nagdadalawang isip siyang iwanan ang lalaki. Nang mawala ang dalawang anino, kumaway si Daryl sa kanila sa huling pagkakataon at tumalikod na papunta sa Wishing Star Tower. Sa sandaling yon, may isang misyon lang si Daryl. Kahit anong mangyari, kailangan niyang makuha ang Dragon Essence. Noong gabi sa Wishing Star Tower, maliwanag ang sikat ng buwan at ilang libong mga tent ang nakaset up malapit sa tower. Lahat ng alagad ni Quincy ay nakatira sa mga tent na yon. Isang malaki, grande at magandang tent ay nakaset up sa harapan at doon nakatira si Quincy. Sa sandaling yon, nasa loob ng tent si Quincy, hawak niya ang Dragon Essence. Ang bagay na ito ay malakas ang spiritual energy, kakaiba ang kayamanan na ito. Naisip ni Quincy, isa akong level 5 Martial Emperor ngayon, pero kapag inabsorba ko ang maliit na kayamanan na ito, baka mas lumakas pa ako. Kamahalan, Prinsesa Long. Sa sandaling yon, isang lalaki na nakasuot ng itim ang agad na pumunta sa tent, at sinabing, mayroon akong importanteng sasabihin. Si Quincy ang kapatid ng Empress ng South Cloud World. Kilala rin siya sa pangalang Prinsesa Long. Pasok. Ang lalaki na nakasuot ng itim ay agad na pumasok sa loob ng tent, at tumingin sa lupa, hindi niya tiningnan ng diretsyo si Quincy. Sabi niya, Prinsesa Long, ang kamahalan ay inutusan ka na bumalik sa South Cloud World Palace. Ano? Babalik siya sa palasyo. Hindi ito naintindihan ni Quincy. Bakit hinahanap ako ng kapatid ko? May nangyari ba? Pumunta ako sa World Universe dahil inutusan ako ng kapatid ko na kuhain ang secret scriptures galing sa iba't ibang sekta. Hindi naman naging madali para sa akin na dukutin lahat ng tao galing sa lahat ng sekta at kukuhain ko dapat ang secret scriptures. Hindi ba sayang lang ang effort ko kapag bumalik ako ngayon? Ang lalaking nakaitim ay mahinahong sinabi, ang kamahalan ay inutusan ang Prinsesa Long na bumalik ng mag-isa. Tungkol naman sa mga tao galing sa iba't ibang sekta, patuloy natin silang ikukulong sa Wishing Star Tower at dadagdagan ang security para hindi sila makatakas. Naiintindihan ko. Tumango si Quincy. Kailangan niyang umalis sa tent para magsimula sa paglalakbay niya pabalik ng South Cloud World ngayong gabi. Noong umalis si Quincy sa tent, isang anino ang sumunod sa kanya sa dilim. Ito ay si Daryl. Nagtago si Daryl sa likod ng puno noong nakita niya si Quincy na lumabas ng tent. Nagtaka siya na bakit ang isang babae ay aalis ng ganitong oras. Ngumiti si Daryl at nagsimula ng sundan si Quincy. Alam niya na kapag kinalaban niya si Quincy, hindi siya mananalo. Pwede lang niya itong sundan at hanapin ang tamang oras para umateke, at kuhain ang Dragon Essence. Sinundan niya si Quincy ng ilang oras. Maya-maya, lumiwanag na ang langit. Pero, hindi pa rin tumigil si Quincy. Patuloy pa rin siyang naglakbay. Sinusundan pa rin siya ni Daryl pero nagsimula na siyang mag-alala. Saan kaya pupunta tong babaeng to? Sa daan, sinubukang atakihin ni Daryl si Quincy pero hindi niya ito nagawa. Isang level 5 Martial Emperor si Quincy. Hindi dapat padalos-dalos si Daryl sa kanyang mga aksyon. Pero, hindi inaasahan ni Daryl na hindi magpapahinga ng 2 araw at 2 gabi si Quincy. Patuloy pa rin siyang naglalakbay. Sa wakas, sa pangatlong araw, sinundan ni Daryl ito hanggang sa makarating siya sa South Cloud World. Isang lumang syudad ang South Cloud World parang ang New World. Ang land area nito ay pareho sa New World. Sa paglalakbay, nakita ni Daryl ang maraming village na mukhang luma at nakaramdam siya ng pagiging komportable at pagiging kalmado. Hapon na noong sinundan ni Daryl si Quincy papunta sa South Cloud Royal City. Wow! Noong nakarating na sila sa gate at nakita ang busy na kalye, huminga ng malalim si Daryl at natigilan siya. Nakikita niya kung gaano ka-busy at gaano kasaya ang kalye sa harap niya at maraming tao rito. Ang lupa ay natatakpan ng marble tiles. Nasa mga 100 talampakan ang lapad nito. Magkabilaan ang kalye na mayroong iba't ibang tindahan. Mukha itong luma at nakaka-excite. Ang syudad ay isang malaking golden palace. Mukha itong grande sa malayo.
Ito ang South Cloud Palace. Tumingin si Daryl, ang palasyo ay mas malaki sa New World Palace. Mas malaki ito at mukha itong grande. Tapos, nakita niya si Kinsey na naglalakad papunta sa palasyo. Maya-maya, nakarating na sila sa palasyo. Noong nakita ng mga palace guard si Quincy, lumuhod sila at yumuko sa kanya. Mukha silang mabait at magalang. Tapos, pumasok na sa loob ng palasyo si Kinsey. Nag-aalala si Daryl, mukhang parte ng royal family si Kinsey. Nagtataka ang lalaki tungkol dito. Masyado akong nakapokus sa pagsunod kay Kinsey. Hindi ko nga alam kung nasaang kontinente na ako ngayon. Tapos, may hinila si Daryl na isang tao sa gilid at nagtanong, magtatanong lang po, saan po ang lugar na ito? Nagtatakang tiningnan ng tao si Daryl na iniisip niyang baliw ito. Ito ay South Cloud Royal City. Tumakas ka ba? Noong sinabi niya ito, ang babaeng ito ay tinatamad ng magsabi ng kung ano. Tumalikod na si Daryl at agad na umalis. Ang South Cloud Palace. Sinundan ko si Quincy papunta dito sa South Cloud Continent. Sa sandaling yon, hindi makatawa o makaiyak si Daryl. Nag-aalala siya. Mukhang pwedeng pumasok si Quincy sa loob ng palasyo kahit anong oras niya gusto. Hindi talaga siya ordinaryong tao. Paano makakapasok si Daryl sa loob ng palasyo? Parang hindi madaling makapasok sa loob. Pero wala siyang ibang nagawa. Kapag hindi niya nakuha ang Dragon Essence, hindi na muling mabubuhay si Little Fairy. Kahit anong mangyari, kailangan niyang maghanap ng paraan para makapasok sa palasyo. Noong nakapagdesisyon na siya, nagmasid si Daryl sa paligid ng labas ng palasyo. Nagpanggap siya na dumadaan. Matapos ang ilang sandali, natutunan ni Daryl na mayroong 4 na entrance ang palasyo. Ang pintuan sa norte ay mas kaunti ang guard. At saka, ang Royal Guards naman ay nagpapalit kada kalahating oras. Na-excite si Daryl nang mapagtanto niya ito. Pwede siyang pumasok sa palasyo kapag nagpalit-palit na ang mga Royal Guard. Matapos pumasok sa palasyo, natigilan si Daryl. Ang laki ng palasyong ito. Nakita niya ang hindi mabilang na mga hall sa gitna ng mga hardin na may kubo at hindi mabilang na mga koridor. Para itong malaking maze. Ilang minuto pa lang naglalakad si Daryl nang makaramdam siya ng pagkahilo. Naglilibot ang mga guard pati na rin ang mga katulong. Sinubukan iwasan ni Daryl ang mga ito. Muntik na maiyak si Daryl, nag-iisip siya, paano ko mahahanap si Kinsey sa ganito kalaking lugar? Habang nag-aalala siya, patuloy na naghanap si Daryl. Nakarinig siya ng nag-cheer galing sa isang kwarto na nadaanan niya. Dali, ilagay niyo na ang taya niyo. Malaki o maliit? Huwag kayong mag-alinlangan. Malaki sakin. Maliit sakin, sabi nila. Nang marinig niya ito, naglakad si Daryl papunta sa kwarto para mas makita niya ang nangyayari. Nakita niya ang isang grupo ng mga guard na nagtitipon at masayang nagsusugal. Kumunot ang noo ni Daryl. Halata naman na ang lugar na ito ay kung saan nagpapahinga ang mga guard. Siguradong wala rito si Kinsey. Dapat aalis na si Daryl nang may makita siya guard na lumabas sa kwarto, nagmumura. Galit na galit ang mukha niya. Ang malas ko naman ngayong araw. Hindi ako nanalo ni isang laro. Sabi niya habang pinapalo ang kanyang binti. Babawiin ko ang pera ko bukas. Nagkaroon bigla ng ideya si Daryl nang makita niya ang guard. Imposibleng malaman niya kung nasaan si Quincy sa paglibot lang sa palasyo. Mas madali kapag hinuli niya ang guard at tanungin kung nasaan si Quincy. Noong nakapagdesisyon na siya, hindi na nagdalawang isip si Daryl na kumilos. Inatake niya ito at tinakpan ang acupoint bago niya ito hinila sa isang madilim na sulok. Ikaw. Matapos niyang takpan ang acupoint, nanigas ang katawan nito pero kaya niya pa ring magsalita. Noong nakita niya si Daryl, kinabahan siya at nautal, ikaw. Sino ka? Sa pananamit niya, halatang hindi siya taga rito. Ito ang palasyo. Hindi ba siya natatakot mapugutan ng ulo, sa isip ng guard? Ayaw nang magsayang ni Daryl ng oras kaya naman nagtanong siya kaagad, nasaan si Quincy? Habang nagsasalita siya, minamasid niya ang bawat galaw sa paligid niya palagi. Quincy, nawala sa sarili ang guard nang marinig niya ito. Kahit na Quincy ang totoo niyang pangalan, siya ay ginagalang bilang Prinsesa Long. Ang mga mababang posisyon na guard ay kilala lang siya bilang Prinsesa Long.
Hindi nila alam ang totoong pangalan nito. Makita siyang nauutal at hindi makapagsalita, mukhang takot na takot siya. Wala nang sinabi pa si Daryl. Sinaktan niya na lang bigla ang guard at nahimatay ito. Tapos, sinuot ni Daryl ang damit nito. Ito ang plano ni Daryl. Kapag nakadamit siya na pang World Universe, mas lalo siyang mapaghahalataan. Mas madali sa kanyang maglakad sa palasyo kapag nakadamit siya na pang guard. Pero, bumigat ang puso ni Daryl nang isuot niya ang mga ito. Siya ang pinuno ng Elysium Gate Sect. Kinailangan niyang maging bodyguard noon sa Miss Loren at ngayon naman ay nagpapanggap siyang tagapagsilbi. Gayunpaman, lahat ng kahihiyan na ito ay wala lang kung mabubuhay naman ulit ang Little Fairy. Noong naisip niya yon, inayos ni Daryl ang sarili niya at nagpatuloy na naglakad para mag-imbestiga pa. Ang katotohanan, noong nagdamit si Daryl na pang-guard, lahat ng naglilibot na Royal Guard sa lugar ay hindi man lang tinitingnan si Daryl. Naging dahilan ito para maging excited si Daryl. Haha! Ang talino ko talaga. Ang galing ng plano ko, sa isip niya. Matapos niyang dumaan sa hardin, nakita niya ang kwarto sa harapan at maraming katulong ang nasa loob. Sa sandaling yon, hindi pa rin napagtatanto ni Daryl na pumasok siya sa likod ng bahay. Ang mga tao na nanatili roon ay ang mga miyembro ng royal family. Daryl did not miss a single corner as he went around and kept looking for Quincy. He heard noises as he passed by an elegant garden. Hindi pinalampas ni Daryl ni isang sulok habang lumilibot siya at patuloy na hinahanap si Quincy. Narinig niya ang ingay nang dumaan siya sa isang eleganteng hardin. Daryl could see a big sign hanging at the entrance of the garden. 3 words were written on the sign, Forever Green Palace. Nakita ni Daryl ang isang malaking palatandaan na nakasabit sa entrance ng hardin. 3 salita ang nakasulat dito, Forever Green Palace. Forever Green Palace. Nandito kaya si Quincy, sa isip ni Daryl. Hindi niya mapigilang hindi magpadalos-dalos at naglakad ng tahimik nang hindi nagdadalawang isip. Noong pumasok siya, ang unang bagay na lumitaw sa harapan ng mga mata niya ay isang malaking hardin. Ang hardin ay kakaiba at maganda. Sa likod nito ay isang magarang kwarto. 1 dosenang guard ang nakaluhod sa hardin. Lahat sila ay mukhang nag-aalala habang nakaluhod at pawis na pawis ang noo. Wala ni isa sa kanila ang nagtatangkang huminga. Halata naman na pinaparusahan sila. Isang babae na nakasuot ng bestida ang nakaupo sa upuan sa harapan ng mga guard. Ang isang binti niya ay nakapatong sa kabilang binti. Ang babaeng ito ay mga nasa 20 na edad. Ang mukha niya ay sobrang ganda at may eleganteng aura. Habang patagong nag-obserba si Daryl, nakita niya ang babae na nilabas ang isang leather na sinturon. Ang mayabang nitong mukha ay nakatingin sa mga guard. Hindi masaya ang prinsesa niyo ngayong araw. Inuutusan ko kayong lahat na magsulat ng tula na maglalarawan sa kagandahan ko. Ang kukupad niyong lahat. Hindi niyo pa ba napagtanto? Kapag hindi kayo makapagsusulat, magagalit ako, sumigaw siya. Slap! Habang nagsasalita siya, isang ngiti ang makikita sa mukha ng babae. Inugoy niya ang leather belt sa kanyang kamay. Sa isang iglap, nanginig ang mga nakaluhod na guard. Gusto nilang umiyak. Ang babae na nasa harapan nila ay ang pinakabatang anak ng Empress, si Prinsesa Evergreen. Siya ang pinaka-inaalagaan ng Emperor pero si Prinsesa Evergreen ang pinakasikat sa pagiging malikot. Na-enjoy niya ang pananakit sa mga guard na parang libre lang ito. Masasabi mo na halos lahat ng guard sa palasyo ay sinaktan na niya dati. Sinusubukan nilang iwasan ang prinsesa pero walang nagtatangkang insultuhin siya. Sa araw na yon, biglang may naisip si Prinsesa Evergreen at sinabi sa mga guard na simulan na ang pagsusulat ng tula para sambahin ang kanyang kagandahan. Pero, hindi sila makapagsulat at dahil doon ay naparusahan silang lumuhod sa lupa. Halos lahat sila ay takot na takot at ang kanilang katawan ay nanginginig. Alam nilang lahat na kapag hindi sila nakapagsulat ng tula ay masasaktan sila. Kamahalan, mayroon na ako. Ang isa sa kanila ay nagpapakitang gilas at sinabi kay Prinsesa Evergreen. Isang hilera ng mga ibon ang lumilipad sa langit. Kaunting mga bibe ang naglalakad sa lupa. Nahuli ng prinsesa ang isang maliit na ibon at kinain ang mga inihaw na bibe na may alak. Noong sinabi niya ang huling pangungusap, umiling ang guard. Nag-enjoy siya.
Pero, ang ibang mga guard sa tabi niya ay nagpipigil ng tawa. Gusto nilang tumawa ng malakas pero hindi nila ito magawa. Nakatago si Daryl sa labas ng hardin sa sandaling yon. Nandoon siya para hanapin si Quincy pero hindi niya inaasahan na marinig ang isang nakakatawang tula. Muntik na siyang tumawa ng malakas. Bakit ganoon siya gumawa ng tula? Tumawa siya. Haha, tumawa si Prinsesa Evergreen na nakaupo sa upuan at hindi mapigilan ang pagtawa niya nang marinig niya ang tula. Gayunpaman, sumunod naman doon ang galit niya. Sumigaw siya, tula ba to? Inihaw na bibi at alak. Sinasabi mo bang mabangis ako? Noong sinabi niya yon, tumayo si Prinsesa Evergreen mula sa upuan niya ay mabilis na naglakad sa harapan ng guard. Inangat niya ang leather belt at hinampas sa kanya. Slap! 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 Maririnig mo ang lutong ng tunog ng leather belt. Nahiwa ang balat nito agad at gumulong siya sa lupa para magmakaawa. Prinsesa, wag niyo po akong patayin. Pero, hindi naawa si Prinsesa Evergreen at tumigil lang siya matapos saktan ito ng 10 beses. Sa sandaling yon, nanginginig na ang ibang mga guard at wala nang nagbalak huminga. Natakot si Daryl nang makita niya ang nangyari. Sobrang ganda ng prinsesa pero sobrang sama rin ng ugali. Kapag mas malala pa ang paghampas niya, baka mamatay na ang lalaki. Kailangan ko nang umalis bago niya pa ako makita, sa isip niya. Tumalikod si Daryl at aalis na ng palihim. Diyan ka lang. Dalawa pa lang ang hakbang niya nang marinig niya na may sumigaw sa likuran niya. Tumigil si Daryl at lumingon sa likod. Nakita niya si Prinsesa Evergreen na hawak ang leather belt at galit na galit ang mukha. Naglalakad siya papunta kay Daryl. Noong nakarating siya, malamig na tiningnan ni Prinsesa Evergreen si Daryl, "Hoy, lalaki! Sinabi kong magsulat kayo ng tula. Anong karapatan mong magtago at umalis nang hindi ko napapansin? Hoy, lalaki! Hindi ka magsusulat para sambahin ang kagandahan ko." Inangat ni Prinsesa Evergreen ang kanyang kamay at hinampas ang leather belt sa katawan ni Daryl habang nagsasalita siya. Slap! Isang malakas na tunog mula sa belt ang narinig at isang kulay dugo na marka ang biglang nakita sa balikat ni Daryl. Hindi niya mapigilan huminga ng malalim. Nagalit siya. Dumaan lang ako. Kailan ko siya nasaktan? Sa sandaling yon, parang sasabog na ang galit ni Daryl pero pinigilan niya ito. Hindi ko pa nahahanap si Quincy, at hindi ko pa rin nakukuha ang Dragon Essence. Kapag gumanti siya sa prinsesa, siguradong mapapansin siya ng mga guard. Sa parehong oras, ang plano ko na maghanap sa palasyo ay maaapektuhan din. Sa isip niya. Sa sandaling yon, napansin ni Prinsesa Evergreen ang titig ni Daryl. Naging malamig ang ekspresyon ng mukha ni Prinsesa Evergreen bago niya pagalitan si Daryl, "Bakit mo ako tinititigan?" Inangat niya muli ang kanyang leather belt. Napansin niya ang aksyon nito, sinusubukang ni Daryl na pigilan ang kanyang galit. Anong karapatan mong gawin yon? Tama ka, prinsesa. Para turuan ako ng leksyon. Ako ang mali at hindi ako dapat nagtago. Nakangiti niyang sinabi. Nagbago ang isip ni Daryl at agad na dinagdag, tama, may iba pa akong importanteng gagawin. Hindi na kita dapat istorbohin, kaya naman aalis na ako ngayon. Pagkatapos sabihin yon, tumalikod na si Daryl at paalis na. Ang makipag-usap sa isang mabagsik na prinsesa, ang pinakamagandang gawin ay tumakbo na lang ng malayo. Naging malamig ang muod ng prinsesa at sinabi niya ng walang pagdududa, anong importanteng gagawin? Mas importante pa ba yan sa pagsisilbi mo sa akin? Noong sinabi niya yon, ngumiti si Prinsesa Evergreen. Ang galing mo rin wala ka namang ibang gagawin, ayaw mo lang akong pagsilbihan. Hindi ba? Tanga ka, tuturuan kita ng leksyon. Sa tingin mo ba madali akong maloko? Anong nangyayari nang marinig niya ang mga sinabi nito? Nag-alala si Daryl at naramdaman niyang hindi na maayos ang sitwasyon. Hay! Ang iba pang mga nakaluhod sa gilid ay nakahinga ng malalim. Nakapokus ang tingin nila kay Daryl. Hindi nila ito kinaawaan pero naramdaman nilang swerte sila. Pamilyar ang lalaking yan. Huwag niyo na lang siyang pansinin. Kapag pinarusahan siya ng prinsesa, hindi na niya tayo papansinin. Tama, sabi nila. Kahit na hindi sila naririnig ng prinsesa, naririnig sila ng malinaw ni Daryl. Sa sandaling yon, hindi nakapagsalita si Daryl.
Dumaan lang naman siya pero siya ang naging alay ng grupo. Ang pinaka nakakairita ay hindi lang ang grupo ang hindi ito pinahalagahan pero chinichismis din siya habang nakatalikod. Lahat kayo ay umalis dito, sumigaw ang prinsesa sa mga grupo ng guard. Punong-puno ng pagmamalaki ang kanyang mga mata. Habang sinasabi niya yon, tumayo silang lahat at yumuko sa prinsesa at agad na umalis. Naging masaya sila dahil nakaligtas sila sa kapahamakan. Sina Daryl at Prinsesa Evergreen na lang ang natira sa malaking Forever Green Palace. Litong-lito si Daryl pero ngumiti siya at sinabi kay Prinsesa Evergreen, "Kamahalan, sa totoo lang, bago lang ako. Hindi ko pa alam ang mga patakaran nyo. Prinsesa, matalino ka at maganda. Pakiusap wag nyo akong gayahin." Nag-isip si Daryl at nagpatuloy magsalita, "Kamahalan, gusto nyong makarinig ng tula kanina hindi ba? Sasabihan ko kayo ng isa. Dahil ito ay sa South Cloud World, pwede siyang bumigkas ng isa sa mga 300 tula galing sa Tang Dynasty." Gusto lang ni Daryl na kumalma ang prinsesa para makaalis na siya agad. Kailangan niya pang hanapin si Kinsey. Pero, umiling ang prinsesa at hindi na siya hinintay na magbigkas ng tula. "Sinira mo ang mood ko. Ayaw ko nang makinig sa tula na bibigkasin mo ngayon," sabi niya habang kinakagat ang kanyang labi. Nakaupo si Prinsesa Evergreen sa upuan at tinitigan ng mayabang si Daryl. "Hindi mo ko kailangang pasiyahin, alam mo ba yon? Mas maraming kapalit kapag nagalit ako. Pasiyahin ka." Nang marinig niya yon, natigilan si Daryl. Gusto niyang umiyak. Sa tingin niya ba kaya kong mag-acrobatics? Noong naisip yon ni Daryl, ngumiti siya. Tiningnan niya si Prinsesa Evergreen at ngumiti, "Kamahalan, paano kita mapapasaya?" Nang makita niya ang pag-aalala sa mukha ni Daryl, natuwa si Prinsesa Evergreen. Tumayo siya sa upuan at nakangiting sinabi, "Gawin natin to, maglaro tayo. Ikaw ang magiging war stallion ko," tinuro niya ang sahig. "Lumuhod ka. Sasakyan kita." "Ano? Gusto niyang lumuhod ako at maging kabayo na sasakyan mo," naisip ni Daryl. Makikita mo sa mukha niya ang pangangamba. Malapit nang mapuno ang galit ni Daryl. Gusto na lang niyang tumakbo at umalis. Kapag umalis siya, walang makapipigil sa kanya, pero kapag nagpakita siya, mas mahihirapan siyang pumasok ulit sa palasyo. Hindi niya makalilimutan ang Dragon Essence na nasa kamay pa rin ni Kinsey. Sa pag-iisip na yon, sinubukan niyang kontrolin ang galit niya. Huminga ng malalim si Daryl. Sa ilalim ng masamang tingin ni Prinsesa Evergreen, lumuhod si Daryl. Tama, pumalakpak si Prinsesa Evergreen at naglakad-lakad. Umupo siya sa likod ni Daryl at excited na sumigaw, "Ngayon na nasa labanan na tayo. Dapat mo akong dalhin sa mga kalaban. Dalian mo. Gumapang ka ng mabilis." Sa totoo lang, maliit si Prinsesa Evergreen at magaan lang ang timbang niya. Dahil sa abilidad ni Daryl bilang Martial Emperor, hindi lang siya nakakalipad kaya madali lang ang paggapang para sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling yon, ang pakiramdam niya ay tinatrato siyang parang hayop, nalungkot si Daryl sa ginagawa sa kanya. Mabagal ang paggapang ni Daryl. Gusto niyang umiyak pero walang luha na lumalabas sa mga mata niya. Anong nangyayari? Nairita si Prinsesa Evergreen sa mabagal na paggapang ni Daryl. Sinigawan niya ito, kumunot ang kanyang noo, "Ang bagal mo. Paano ka magiging kabayo kung mabagal kang gumapang? Mas mabilis pa tumakbo sa iyo ang baboy. Bilisan mo o tuturuan kita ng leksyon." Inangat muli ni Prinsesa Evergreen ang kanyang leather belt. Slap! 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 Hinampas niya ng malakas ang likod ni Daryl. Kinagat ni Daryl ang ngipin niya sa sobrang sakit. "Masakit ba?" "Gumapang ka ng mabilis kapag masakit," ni-excite si Prinsesa Evergreen habang pinapanood niyang gumapang at nasasaktan si Daryl. Paulit-ulit niyang hinahampas ang kanyang leather belt at pinapagalitan si Daryl. "Ang kulit mo. Dapat nga nagpapasalamat ka pa kasi naglalaro tayo." Habang tinitingnan ni Daryl ang ekspresyon ng mukha ni Prinsesa Evergreen ay nagagalit siya. Hindi na niya ito kayang pigilan. Sa kaunting sandaling, 100 na ang hampas ng prinsesa sa kanya. Hindi na niya kayang pigilan ang kanyang galit. Tumayo siya at nagalit, "Ayoko nang makipaglaro sa'yo." Sinampal siya ng malakas ni Daryl habang sinasabi niya yon. Slap!
Wala nang pagkakataon si Prinsesa Evergreen para magkaroon ng reaksyon bago siya nahulog sa sahig dahil sa sampal, nahulog din ang leather belt niya. Ikaw, tinakpan niya ang mukha niya habang tinitingnan si Daryl, galit na galit. Hindi niya inaasahan na isang walang kwentang guard ang sumampal sa kanya. Sino ka ba? Anong ibig mong sabihing sino ako? Hindi na nagsalita si Daryl. Sumigaw siya ng malakas at pinulot ang leather belt bago siya hampasin ito. Noong hinampas niya ito, sabi ni Daryl, gusto mong maglaro di ba? Ngayon namang lumalaban siya pabalik, binigay na niya ang lahat ng makakaya niya. Namumula na ang mga mata ni Daryl. Hindi na niya kinaya ang kahihiyan na natamo niya kanina. Anong karapatan mong hampasin ako? Pupugutin ko yang ulo mo, galit na sumigaw si Prinsesa Evergreen habang nahihirapan siya. Pero, ang kapangyarihan ni Daryl bilang isang martial emperor. Walang saysay ang paghihirap ng prinsesa. Nang marinig niya ang mga sinabi nito, mas lalong nagalit si Daryl. Hindi ba gusto mong sinasaktan ang mga tao? Gagawin ko ngayon sa'yo. Habang sumisigaw si Daryl, hinampas niya pa ng ilang beses ito. Hindi na siya nagsayang ng oras, tinapon niya ang leather belt sa sahig at tinuro si Prinsesa Evergreen, tigilan mo na ang pananakit sa hinaharap. Ilang mga tao na ang nasaktan mo. Sinipa niya ang prinsesa at tumalikod para umalis, hindi na niya pinansin ito. Sa isang iglap, hinawakan ng prinsesa ang binti ni Daryl. Pinatong niya ang ulo niya sa binti nito, sabi niya, anong ginagawa mo? Aalis ka matapos mo kong saktan. Saktan mo pa ako. Ano? Gusto niya bang sinasaktan siya? Okay lang ba siya? Sa isip niya, natigilan siya. Tiningnan niya ang prinsesa. Walang senyales ng galit sa mukha niya. Ang totoo, tiningnan niya si Daryl at sinabing, ngayon alam ko na ang pakiramdam na sinasaktan ng iba. Saktan mo pa ako. Nagmakakaawa ako. Hala! Anong klaseng hiling yon sa isip niya? Natigilan na lang bigla si Daryl. Nag-aalala ang prinsesa at sinabing, bakit ka tumigil? Sige pa. Saktan mo pa ako. Dali. Sa sandaling yon, namula ang magandang mukha ng prinsesa. Ang mga pisngi niya ay pawis na at naging dahilan ito para magmukha siyang nakakaakit lalo na kapag nagmamakaawa siya. May naramdaman na kakaiba si Daryl hanggang sa buto niya. Ano bang problema nito? Ang totoo niyan, lumaki ang prinsesa sa palasyo. Mahal na mahal siya ng emperor. Dahil sa sadista niyang ugali, lagi niyang pinapagalitan at sinasaktan ang mga katulong hanggat hindi pa siya nakukontento. Bigla na lang siyang tumalikod at sinaktan ito. Nakaramdam ng kakaiba ang prinsesa matapos nito. Parang nahulog ang loob niya sa naramdaman niya. Nakayakap pa rin siya sa binti ni Daryl at mahinahong sinabi, mahal kong kapatid, saktan mo pa ako. Nagmamakaawa siya na walang kahit anong senyales ng pagmamabayang sa kanyang mga mata. Natigilan si Daryl at pinagalitan ang prinsesa, may sakit ka ba? Sinipa niya ito at tumalikod na para umalis. Wala na siyang oras para sa prinsesa. Ang importante para sa kanya ay malaman kung nasaan ang Dragon Essence. Mahal kong kapatid. Hindi na niya hinintay makatalikod si Daryl, niyakap niya ang binti ni Daryl. Patuloy siyang nagmamakaawa, mahal kong kapatid, huwag kang umalis. Makipaglaro ka pa sa akin. Kahit saglit na lang. Habang nagsasalita siya, nakarinig ng hakbang si Daryl galing sa labas ng hardin. Tiningnan niya sa butas ng pinto kung sino ito at nakita niyang naglilibot ang mga Royal Guard. Huminga ng malalim si Daryl. Mukhang hindi pa siya pwedeng umalis. Tumingin siya kay Prinsesa Evergreen, sige na, makikipaglaro na ako sa'yo. Gusto mong maging kabayo mo ko di ba? Ikaw naman ngayon ang maging kabayo ko. Dahil gusto mong makipaglaro. Gagawin ko na ang lahat ng makakaya ko. Pinahiya mo ko kanina, kaya naman ikaw ang ipapahiya ko ngayon, sa isip ni Daryl. Magaling ngumiti si Prinsesa Evergreen na hindi nagdadalawang isip at lumuhod sa sahig. Hindi rin nagdalawang isip si Daryl na sakyan siya habang pinapagalitan ito, bilisan mo tumakbo. Opo, Master. Nang marinig niya ang mga sinabi ni Daryl, hindi na siya galit. Nakangiti siya habang gumagapang. Matapos gumapang ng ilang sandali, bigla na lang siyang bumagal at tumulo ang kanyang pawis. Huminga ng malalim si Daryl at nakangiti niya itong tiningnan, kamahalan, masaya ka ba? Sobrang saya, nakangiting sagot ng prinsesa.
Noong naglakad siya papunta at lumuhod sa harapan ni Daryl habang nagmamakaawa siya, "Mahal kong kapatid, ikaw ang unang tao na sinaktan ako. Ang tapang mo. Sa susunod na tayong dalawa lang ulit, ikaw ang aking master at ako ang iyong tagapagsilbi. Ano sa tingin mo?" Habang sinasabi niya yon, hinabaan niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang himasin ang binti ni Daryl. Oh! Umiikot na ang ulo ni Daryl. Ngumiti si Prinsesa Evergreen at nagtanong, "Mahal kong kapatid, anong pangalan mo? Bakit kailangan mong malaman?" "Oo nga pala, may tanong ako para sa'yo," sagot ni Daryl. "Sige, ano yun?" tumango ang prinsesa nang hindi nag-iisip. Nakaramdam siya ng kakaibang saya kay Daryl. Sinunod niya ito ng walang pag-aalinlangan. "Mayroon dito sa palasyo na nagngangalang Quincy." "Sino siya?" mabagal na tanong ni Daryl. Noong sinabi niya yon, tiningnan niyang mabuti ang magiging reaksyon ng prinsesa. "Quincy?" tanong niya. "Tita ko siya." "Ano? Tita niya si Quincy," sa isip ni Daryl. Sa wakas ay napagtanto na ito ni Daryl. Kung tama ang hula niya, siya ang anak ng emperor at si Quincy naman ang mas batang kapatid ng emperor. Dahan-dahang hinihimas ng prinsesa ang mga paa ni Daryl at sinabing, "Mahal kong kapatid, masyadong makapangyarihan ang tita ko." Lahat ng ministers ay takot sa kanya. Noong narinig ito ni Daryl, tumawa siya. Pinuputol ni Quincy ang daliri ng mga taong hindi niya gusto. "Bakit hindi ako matatakot sa kanya?" Habang iniisip yon, patuloy na nagtanong si Daryl, "Paano ko siya makikilala?" Ngumiti ang prinsesa, "Palaging busy ang tita ko kaya hindi kami masyadong nagkikita. Kapag gusto mong makita ang tita ko, pwede kitang dalhin sa kwarto niya." Naging excited si Daryl. Quincy, ninakaw mo ang Dragon Essence sakin. Iniisip ko na wala akong magagawa matapos mong bumalik dito sa South Cloud World Palace. Hindi mo aasahang tutulungan ako ni Prinsesa Evergreen." Umiling si Daryl, "Hindi mo ko kailangang dalhin sa kwarto niya. Kailangan mo lang sabihin sakin kung nasaan ito." "Oo naman." Nakangiting tumango ang prinsesa, "Pero, kapag tutulungan kita, dapat mo rin ipangako sakin na pupuntahan mo ko araw-araw at makikipaglaro ka sakin." Hindi naman tanga ang prinsesa. Alam niyang may kailangan si Daryl kay Quincy nang mabanggit niya ito. Sa buong South Cloud World Palace, kakaiba ang posisyon ni Quincy. Mataas ang posisyon niya at maraming siyang otoridad. Maraming tao ang gusto siyang pasyahin. Naisip ni Prinsesa Evergreen na isa si Daryl sa mga taong ito. Kahit anong mangyari sa puso ng prinsesa, isang hamak na tagapagsilbi lamang si Daryl. Hindi niya naiisip na tagalabas ito. Siyempre, tumingin si Daryl sa prinsesa nang nakangiti. "Kapag nakapasok na ako sa kwarto ni Quincy at makuha ang Dragon Essence, mabilis akong aalis. Paano ako magkakaroon ng oras makipaglaro araw-araw sa prinsesa?" Gayunpaman, sa sandaling yon, kailangan niya pa rin pumayag sa gusto ng prinsesa. Noong pumayag na si Daryl, mas lalong nasiyahan ang prinsesa, at sinabi kung nasaan ang lugar ng kwarto ni Quincy. Matapos yon, nakahawak ang prinsesa sa mga braso ni Daryl, nagmamakaawa. "Mahal kong kapatid, maglaro pa tayo." Hindi pa yon sapat. Habang sinasabi niya yon, naging desperada na ang prinsesa. Sa totoo lang, gusto siyang ayawan ni Daryl pero nang makita niyang excited ito, tumango siya, "Anong gusto mong laruin?" Desperado na rin si Daryl matapos niyang malaman kung nasaan ang kwarto ni Quincy. Subalit, sa oras na yon, kailangan niya munang alagaan ang prinsesa. Ngumiti ang prinsesa habang binabaon ang katawan niya sa katawan ni Daryl ang nagsimula ng himasin ang balikat nito na parang pusa. "Mahal kong kapatid, ikaw ang master ko. Ikaw ang magdedesisyon kung anong gusto mong gawin sa akin." Sige. Tumayo si Daryl sa upuan niya. Matapos niyang gugulin ang kalahating oras kasama ang prinsesa, pagod na pagod ang prinsesa, at nakatulog siya sa sahig. Pagod na pagod din si Daryl, kaya naman pumikit muna siya sandali. Ilang araw niya rin sinusundan ang paglalakbay ni Quincy galing sa World Universe, at hindi pa niya naipipikit ang kanyang mata ng 2 araw. Pagod na ito. Matapos matulog ng 1 oras, binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata, at nakita niyang mahimbing ang tulog ng prinsesa, kaya naman tahimik siyang tumayo. Kinuha na niya ang oportunidad na ito para hindi siya istorbohin, aalis na siya para hanapin ang kwarto ni Quincy.
Na-excite siya habang paalis sa lugar. Inaanunsyo ko ang pagdating ng kamahalan. Sa sandaling yon, biglang may malakas na boses ang narinig kasunod nun ang ilang hakbang mula sa labas. Narito ang emperor na tigilan si Daryl sa sandaling yon at biglang nataranta. Bago niya maipon ang kanyang nasa isip, nakita niya ang isang babae na nakasuot ng dragon robe, naglalakad ng mabagal kasama ang iba pang mga guard. Hala, natigilan si Daryl sa sandaling yon. Nakita niya ang isang babae na nakasuot ng dragon robe at dragon at phoenix at sobrang ganda nito. Ang perpekto niyang figura ay nakikita dahil sa suot niyang dragon robe. Kasing ganda at kasing elegante niya ang isang peony flower. Sa ilalim ng kaakit-akit niyang aura, ay isa ring malakas na royal aura. Napakaganda ng babaeng ito. Ilang beses niyang tiningnan ang babaeng ito bago niya naipon ang kanyang iniisip. Ang emperor ng South Cloud World ay isang babae, at sobrang ganda nito. Si Prinsesa Evergreen ay nakatayo sa gilid, naglakad paharap. Ngumiti siya at sinabing, "Pagbati sa'yo kamahalan." Habang nagsasalita siya, hinawakan ni Prinsesa Evergreen ang kamay ng Empress. "Ma, namiss mo ba ako?" Mahal ko, tiningnan ng Empress at Prinsesa na may pagmamahal at sinabing, "Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Malaki ka na. Hindi ka na dapat magloko katulad noong bata ka pa. Tingnan mo ang sarili mo. Anong klaseng kahihiyan yan?" Habang nagsasalita siya, masama ang tingin niya mahabang bestida ng prinsesa. Hindi siya naging masaya sa nakita niya. Nakipaglaro si Daryl sa prinsesa kanina. Masyado siyang masaya kanina na hindi na niya naisip ang paggalang at ang marumi niyang damit. Hindi lang ang damit ni Prinsesa Evergreen ang marumi, pati na rin ang mga damit ni Daryl. Ngumiti si Prinsesa Evergreen at pinakita ang kanyang dila. Sinabi niya, "Nainip ako kaya naman kung ano-ano ang ginawa ko." Hindi siya pinansin ng Empress at tiningnan si Daryl habang pinapagalitan ito, "Hoy, walang kwentang lalaki. Masyadong naging masaya ang prinsesa sa paglalaro at ikaw. Marumi rin ang damit mo, anong ginagawa mo rito?" Habang nagsasalita siya, sumigaw ang Empress sa labas, "Pumunta ang isang tao rito, paalisin siya at patayin." Noong natapos na siyang magsalita, hindi na kayang itago ng Empress ang galit sa puso niya. Masyadong makapal ang mukha ng lalaking to. Una, nakipaglaro siya sa prinsesa hanggang sa hindi na niya alam ang ginagawa niya. Tapos, noong pumasok ako sa hall, tinititigan niya ako. Ako ang Empress, bakit niya ako tinititigan? Paano ko dadalhin ang honor sa royal family kapag hindi ko siya pinatay, sa isip niya. Habang nagsasalita siya, 2 royal guard ang nasa pintuan at bigla na lang pumasok sa loob. Gusto niya akong patayin, muntik na siyang umiyak. Natigilan si Daryl nang marinig ito. Nang makita niya ang 2 royal guard na papunta sa kanya, kailangan niyang mag-isip ng mabilis na solusyon. Anong dapat kong gawin ngayon? Hindi naman ganoon kalakas ang 2 royal guard. Martial saints lamang sila, kaya silang patumbahin ni Daryl. Pero, malalantad ang kanyang pagkatao matapos niya itong talunin. Kamahalan. Sa kritikal na sandaling iyon, agad na tumakbo ang prinsesa sa harapan ni Daryl. Siya ang pinakamalapit sa akin na guard. Ako ang nagpumilit sa kanya na makipaglaro sa akin. Ma, nagmamakaawa ako. Patawarin mo siya. Sa sandaling iyon, punong-puno ng pag-aalala at pagmamakaawa ang mga mata ni Prinsesa Evergreen. Hindi madali para sa kanya na makahanap ng espesyal na tagapagsilbi. Bakit niya hahayaan itong mamatay? Sa parehong oras, mabilis na lumuhod si Daryl at nagpakita ng takot sa kanyang mukha. Ayaw niyang lumuhod pero wala siyang ibang nagawa. Kailangan niyang magpakumbaba para manatili sa palasyo at mag-imbestiga kung nasaan si Quincy at ang Dragon Essence. Huminga ng malalim ang Empress at tiningnan ng masama si Daryl, "Hahayaan kitang mabuhay ngayong araw. Umalis ka na." Si Prinsesa Evergreen ang pinakabatang anak ng Empress. Siya ang paborito kaya naman nabawasan ang galit sa puso ng Empress nang makita niyang nagmamakaawa ang prinsesa para kay Daryl. Nang pinatawad ng Empress si Daryl, natuwa si Prinsesa Evergreen. Hinalikan niya ang Empress at hinawakan ang mga braso. "Alam ko namang hindi ako bibigin ng nanay ko." Sa parehong oras, hindi nakalimutang tingnan ni Prinsesa Evergreen si Daryl. Naintindihan niya kaagad, sumagot si Daryl, "Maraming salamat sa pagpapatawad niyo, kamahalan." Habang sinasabi niya ito, tumayo si Daryl at lumabas na.
Muntik na siyang mabuko. Muntik na niyang ilantad ang sarili niya. Habang naglalakad siya papunta sa entrance ng kwarto, hindi napigilan ni Daryl punasan ang pawis niya sa noo. Sa sandaling yon, hinihiling na lang ni Daryl na makalabas ng palasyo sa lalong madaling panahon. Kahit anong mangyari ay kailangan niyang malaman kung nasaan si Quincy at ang Dragon Essence. Gayunpaman, maraming Royal Guards sa labas. Hindi na naglibot pa si Daryl. Tahimik lang siyang nakatayo para maghintay ng utos. Sa loob ng kwarto, pinaalis lahat ng Empress ang mga katulong. Mahal ko, ang mga diplomat galing sa Westrington ay pupunta rito bukas. Kapag dating nila, kailangan mong pumunta sa main hall para mag-obserba. Malaki ka na kaya naman hindi ka na pwedeng magloko. Oras na para maintindihan mo ang mga bagay tungkol sa bansa, naiintindihan mo. Sabi ng Empress. Mga diplomat galing sa Westrington. Natigilan ng prinsesa at nagtatakang nagtanong, wala naman tayo masyadong relasyon sa Westrington. Bakit bigla na lang silang pupunta rito? Ngumiti ang Empress at nagpaliwanag, hula ko ay sinusubukang sakupin ng Westrington ang South Cloud World. Narinig ko na ang Prime Minister, na si Donoghue, ay may ancient grand weapon. Sa mga lumipas na taon, gustong mag-expand ng lugar ang Westrington at sinubukan nilang sakupin ang ibang kontinente. Ang pagpunta nila rito ay isang intensyon para sakupin ang South Cloud World pero hindi nila alam ang lakas natin. Kaya naman mga diplomat ang pinadala nila para tingnan ang lakas nating mga taga South Cloud World. Tumango si Prinsesa Evergreen, tiniklop ang kanyang kamao. Ganun ba? Tapos, sabi niya, Ma, hanggat narito si Tita Quincy, magiging okay tayo. Kapag sinubukang atakihin ng Westrington ang South Cloud World, siguradong matatalo sila. Alam ng lahat na si Quincy ang guardian para sa South Cloud World. Isa siyang level 5 Martial Emperor, at wala pang nakakatalo sa kanya. Alam niya sa puso niya na habang nasa kanila si Quincy, hindi pwedeng matalo ang South Cloud World. Oh! Tumango ang Empress. Kaya pinabalik ko ang tita mo ngayong gabi. Mas ligtas tayo kapag narito siya. Ang Empress and leader ng nation, pero hindi siya naglilinang. Isang ordinaryong tao lang siya. Lumalalim na ang gabi, kaya naman nagchismisan ang Empress at ang prinsesa bago siya umalis kasama ang mga Royal Guard. Matapos niyang umalis, pinitik ng prinsesa ang kanyang daliri papunta kay Daryl na nakatayo sa labas. Kapatid, okay na. Pumasok ka na. Noong pag-alis ng Empress, bumalik sa pagiging maloko ang prinsesa. Subalit, kapag kasama niya si Daryl, hindi siya malupit. Hindi rin makapaniwala ang prinsesa na pwede pala siya maging mabait. Siguro ay dahil si Daryl ang unang tao na nasaktan siya. Nang mapansin niya kung gaano ka-excited ang prinsesa, nalito si Daryl habang sinasabi niya, Kamahalan, lumalalim na ang gabi. Magpahinga ka na kaya naman aalis na ako. Kapatid, huwag ka munang umalis. Makipaglaro ka muna sa akin, kahit saglit lang. Hawak ni prinsesa ang braso ni Daryl at mahinahong sinasabi, Kapatid, anong parte ng palasyo ang pinagsisilbihan mo? Sa palasyo, maraming grupo ang nagsisilbi rito. Ang iba sa kanila ay sa kusina nagtatrabaho, ang iba naman sa kanila ay sa study room at ang iba ay pinagsisilbihan ang Empress at ang prinsesa. Ako, kinamot ni Daryl ang kanyang ulo at sinabing, kakarating ko pa lang dito sa palasyo. Wala pa silang binibigay sa akin na lugar para. Habang nagsasalita siya, inobserbahan ni Daryl ang reaksyon ng prinsesa. Masyadong halata ang dahilan niya. Magsususpecha kaya ang prinsesa. Bago pa siya matapos, sumingit na ang prinsesa at pumalakpak, totoo ba yan? Eh di mas maganda. Sa kasong yan, sundan mo ko. Oh. Ako. Magiging tagasilbi niya, hindi alam ni Daryl kung tatawa siya o iiyak. Pumayag na lang siya kahit labag sa kalooban niya. Sa susunod na oras, gulong-gulo na si Daryl at ginugugol niya ang oras niya kasama ang prinsesa. Matapos maglaro, sa wakas ay napagod na rin ang prinsesa at nakatulog na sa kanyang kama. Hi! Sa sandaling yon, hindi napigilan ni Daryl huminga ng malalim habang tinitingnan niya ang prinsesa na mahimbing ang tulog. Sa wakas, tapos na ang trabaho niya sa prinsesa. Tama. Kailangan kong mahanap si Quincy at kuhain ang Dragon Essence. Tumingin si Daryl sa dilim ng gabi at naglakad ng tahimik palabas ng walang pag-aalinlangan.
Mas maaga pa sa araw ng yon, sinabi ng prinsesa kay Daryl kung nasaan ang kwarto ni Quincy. Noong nakalabas na siya, dumiretso na kaagad siya sa kwarto ni Quincy. Gayunpaman, malaki ang palasyo. Noong nakarating na siya sa lugar ng mga kwarto, nawala si Daryl. Lahat ng kwarto ay pare-pareho. Saan kaya ang kwarto niya rito? Dapat ay tinanong na niya ang prinsesa sa pangalan ng kwarto na pagmamayari ni Quincy. Habang naguguluhan siya, nakita niya ang isang kilos na galing sa isang kwarto. Naglakad papunta si Daryl doon at pumasok siya sa loob. Wala na akong pakialam. Kailangan kong tingnan isa-isa ang mga kwarto. Noong pagpasok niya sa loob, nanginig ang katawan ni Daryl nang makita niya kung anong nangyayari sa loob. Hindi niya napigilan huminga ng malalim. Nakita niya ang mga lamesa at upuan sa loob ng kwarto ay nakaukit ang mga golden dragon. Ito ang kwarto ng Empress. Nakakita siya ng kandila sa gilid ng lamesa, malapit sa dragon altar. Nakaupo ang Empress sa gitna ng altar, umiinom ng wine. Marami ring masasarap na pagkain sa lamesa sa harapan niya. Ang nasa harapan niya ay isang grupo ng tagasilbi at ilang mga katulong na nakaluhod. May hawak silang alak at mga prutas. Lahat sila ay nag-iingat at walang nagtatangkang huminga. Masyado ng gabi at hindi pa rin natutulog ang Empress pero uminom mag-isa ng wine, sa isip ni Daryl. Nakapokus ang pagtingin niya sa Empress at biglang naakit dito. Inalis ng Empress ang kulay gintong robe na suot niya kanina. Nakasuot na lamang siya ng isang silk gown na pinapakita ang perpekto niyang katawan. Sa parehong oras, nararamdaman ni Daryl na malungkot ang Empress. Iniinom lang niya ang wine niya at hindi kumakain. Nakikita niya ang lungkot sa mga mata nito. Matapos niya itong tingnan, naipon na ni Daryl ang iniisip niya. Narito ako para hanapin si Quincy. Bakit ako maakit sa Empress? Paalis na dapat si Daryl. Lahat kayo ay pwede nang umalis. Namumula ang mukha niya habang kinakaway ang kanyang mga kamay. Masyado nang marami ang nainom ng Empress. Opo, kamahalan, sabay-sabay sumagot ang lahat at agad namang umalis sa kwarto. Nakatago si Daryl sa likod ng pinto. Matapos niyang makita na umalis ang mga tao, gusto rin niya umalis pero huli na ang lahat. Makikita siya kapag ginawa niya ito. Wala na siyang nagawa, naglakad siya paharap at nagtago sa loob ng kwarto. Nakita niya ang painting sa kaliwang gilid ng kwarto, at hindi siya nagdalawang isip, agad siyang nagtago sa likod ng painting. Sa wakas, lahat ng tao ay lumabas na ng kwarto. Walang ni isa ang nakakita kay Daryl at silang dalawa lang ng Empress ang natira sa loob ng kwarto. Natakot si Daryl, akala niya ay mahuhulog ang kanyang puso. Muntik na siyang patayin ng Empress dahil nakipaglaro siya sa prinsesa kanina. Ngayon na pumasok siya sa kwarto ng Empress, siguradong mamamatay siya kapag nakita siya. Sa kabutihang palad, kaming dalawa lang ng Empress ang nandito at lasing siya. Kapag lumabas ako ng patago, hindi naman niya mapapansin. Sa isip ni Daryl. Aalis na sana si Daryl nang makita niya ang Empress na nakatayo at pagiwang-giwang na namumula ang mukhang lasing. Naglalakad siya ng mabagal papunta sa painting. Napansin niya kaya ako, naisip ni Daryl. Ang lakas ng tibok ng puso ni Daryl. Kinakabahan siya. Mahal. Nakita niya ang mata ng Empress na nakatingin sa painting habang ito ay nagsasalita. Alam mo bang karawan mo ngayon? Hindi ako makatulog sa araw na to, ikaw ang laman ng isip ko. Kahit na ilang buwan ka palang wala, parang taon na ang lumipas. Miss na kita. Ang painting ay isang larawan ng matandang lalaki, nakasuot ng dragon robe at mukhang matalino. Ang lalaki sa painting ay ang dating South Cloud World Emperor. Siya rin ang asawa ng Empress. Sa mga nakaraang buwan, isang mamamatay tao ang pumasok sa palasyo at pinatay ang Emperor. Matapos patayin ang Emperor, ang Empress na ang namuno sa lugar nila. May dalawang asawa ang Emperor. Ang isa ay ang Empress ngayon at ang isa naman ay ang kapatid ni Guangping na si Denise. Matapos mamatay ng Emperor, bumalik si Denise sa New World dahil naiinip siya sa South Cloud World. Napalunok si Daryl. Nahulaan niya na ang nasa painting ay ang asawa ng Empress. Sa sandaling yon, nakatago si Daryl sa likod ng painting. Narinig niyang kinakausap ng Empress ang sarili niya. Nag-aalala si Daryl kung anong pwedeng mangyari.
Nakatayo ang Empress sa harap ng painting. Paano siya makakaalis? Habang nag-iisip si Daryl, narinig niyang patuloy na nagsasalita ang Empress, "Mahal ko, namimiss na kita. Miss na kita. Hindi ko na mabilang ang mga gabi na naiisip kong buhay ka pa, na darating ang araw na lilitaw ka sa harapan ko." Karawan ng Emperor noong araw na yon, at maraming nainom na alak ang Empress dahil sa kalungkutan niya. Lasing siya kaya naman kinakausap niya ang painting. Hindi naging mayabang ang Empress pero bumalik siya sa pagiging mahinahon niyang sarili. Ang sakit sa puso na makita siyang ganito. Subalit, wala sa mood si Daryl na kaawaan siya. Nag-aalala siya. Kailan ba ito matutulog? Hindi naman niya kakausapin to buong gabi, hindi ba, sa isip ni Daryl. Katapusan na ng taglamig at malapit na ang taglagas sa South Cloud World. Malalim na ang gabi kaya naman malamig ang simoy ng hangin at naging dahilan ito para manginig si Daryl. Naging dahilan din ito para mabangga niya ang kurtina sa gilid. Kahit na mahina ang tunog, silang dalawa lang ang nasa loob ng kwarto kaya naman ang bawat tunog ay malinaw. "Look," sabi ni Daryl sa sarili niya. "Mahal ko," natuwa ang Empress. Malabo ang kanyang paningin pero masaya siya. Hindi niya napigilang magsalita, "Mahal ko, naririnig mo ba ako? Mahal ko, nagbalik ka." Naramdaman mo siguro ang kalungkutan ko, sa isip ng Empress. Naglakad siya ng mabilis at nakita ang isang lalaki na nasa likod ng painting at biglang nanginig ang katawan niya. Kung siya ay nasa tamang wisyo at nakita ang lalaki na nasa loob ng kwarto niya, tatawagin na niya ang mga Royal Guard. Gayunpaman, espesyal ang araw na ito dahil kaarawan ng Emperor at lasing siya. Blanko ang isipan niya. Inisip niya rin na si Daryl ay isang espiritu ng kanyang namatay na asawa. Bago pa magkaroon ng reaksyon si Daryl, sumigaw sa tuwa ang Empress, at niyakap ng mahigpit si Daryl. "Mahal ko, na-miss mo rin ako. Narito ka para makita ako, hindi ba?" Hindi na niya mapigilan ang pagiging emosyonal. Habang nagsasalita siya, hindi niya mapigilan na ibaon ang mukha niya sa dibdib ni Daryl. Sa sandaling yon, habang nakayakap ang Empress kay Daryl at ang kanyang magandang figura, hindi mapigilan ni Daryl huminga ng malalim. Lalo na nung niyakap siya ng mahigpit ng Empress, nabaliw si Daryl sa amoy nito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.